Lihim na nag-isip si Leon Mu. Itong si Tang Ruochen, napakatalino talaga. Nag-alok siya ng isang kondisyon na hindi ko matatanggihan. Hindi ko akalaing ganoon kalalim ang obsesyon niya kay Leon. Pagkatapos noon, kinamot niya ang ulo. Sige na, sang-ayon ako sayo. Tuwang-tuwa si Ruochen. Isang salita na lang. Ang imahe ng dalawang kalaban ay lumitaw sa screen. Mga tao, panoorin ninyo ang tagapagmana ng nakatagong sekta laban sa Heavenly Dragon ng defeated Blood Tang. Tuwang-tuwa ang mga manonood. Ang Tang family talagang mayaman. Inilabas pa nila ang Snow Dance Cold Blade. Ang Snow Dance Cold Blade na ito, nagkakahalaga ng 1 milyon, di ba? Lahat ay nag-uusap. Itong si Tang Ruochen, malinaw na natalo na ni Leon. Bakit niya hinahanap si Leon Mu? Siguradong walang oras si Leon para pansinin siya. Ang talunang nasa ilalim ng kanyang kamay, gusto pang magkaroon ng presensya. Nagsimulang tumunog ang anunsyo ng system. Countdown sa laban. 1-0 siyam. 8 nagsalita si Leon Mu. Ang group arena, napakalaki talaga. Kasing laki ito ng isang buong rainforest sa isla. Patuloy pa rin ang mga salita. 4-5 Nagsalita si Zhang Dahai. Bakit? Kinakabahan ka ba sa unang pagkakataon mong sumali sa isang team battle? Umiti si Leon Mu nasisiyahan. Sobrang sabik ako. Huwag mong agawin si Tang Ruochen sa akin, ha? Patuloy pa rin ang countdown. 3-2 Masayang umiti si Zhang Dahai. Hindi ko siya aagawin sa'yo. Hindi rin naman namin siya kayang talunin. Sa huli, natapos na rin ang countdown. Magsisimula na ang laban. Mahigpit niyang hinawakan ang pana sa kanyang kamay, lihim na nag-iisip. Lumabas ka na, Mingya. Ipakita mo sa akin ang lakas mo. Nagulat na nagpaalala si Zhang Dahai. Little Mumu, kailan ka pa natutong gumamit ng pana? Dito na biglang naalala ni Leon Mu. Nga. Hindi ko pa alam kung paano gumamit ng pana. Hindi ko man lang alam ang mga teknike ng pana. System, ngayon, ano ng mga teknike ng pana ang pwede kong matutunan? Bilis. Wala nang oras. Nagpatuloy ulit sa kadaldalan ang system, ngunit wala na rin siyang oras para makinig pa. Kahit ano na lang. Matutunan mo na yan. Bilis. Nagmamadali ako. Nakita lang siya ng mga tao na nakatayo na parang estatwa. Tulala si Zhang Dahai. Naputol na ba ang linya? Bakit hindi gumagalaw? Kasabay nito, isang itim na anino ang mabilis na lumipad. Nagbabala si Zhang Dahai, may paparating. Lahat, maghanda na kayong lumaban. Si Leon Mu naman ngayon ay tulala pa rin. Nag-utos si Zhang Dahai, Lisi, protektahan mo si Little Mumu. Mukhang na-disconnect siya. Huwag mo siyang di. Kakatapos lang ng pangungusap na ito, kasabay ding mabilis na nagising si Leon Mu. Agad-agad, marahan siyang tumalon papunta sa puno, sa harap ng gulat ni Zhang Dahai. Ang pana sa kamay ni Leon Mu ay mabilis din niyang ipinatawag ulit. Nakatayo siya sa gitna ng araw, hinihila ang sandata sa kanyang kamay. Tinitingnan si Leon Mu ngayon, hindi na iba sa isang matapang na mandirigma. Dito, ang mga nanonood ng laban ay walang tigil sa pag-uusap. Hoy! Ang skill niya, hindi ba't Berserker Blade? Kaya rin niyang gumamit ng pana? Teka! Umaatake na ang binatang to. Ang kalaban, nasa libu-libong metrong layo, pero umatake na siya. Ama! Ang bilis ng pagbaril. 7 palaso ang binitiwan sa isang iglap. Hindi maikakaila na tagapagmana siya ng Li family. Kakaatake pa lang, hindi na napigilan ng kanyang kalaban ang sumigaw ng isang beses. Nanlaki ang kanyang mga mata, tinitingnan ang mga palasong walang tigil sa paglapit sa kanya. Natakot si Xuanzi. Sunod-sunod siyang umiiwas, walang paraan para gumanti sa ataking ito. Nang makitang buo pa rin ang kanyang katawan, mahinang hinaplos ni Xuanzi ang dibdib. Okay lang, walang pinsala. Galit ang mga manonood. Ano ba yan? Lumalabas na isa siyang master sa paghaplos ng katawan. Bilis, gamitin mo na ang Berserker Blade. Hinihintay ka ng lahat? Mas masahol ka pa talaga kaysa kay Leon. Dito naman, itinaas ni Leon Mu ang pana, nagsalita ulit, Heavenly Dog divorced the moon.
Mula sa likuran ni Xuanzi ngayon, isang berdeng kidlat ang lumitaw sa puno. Mukhang isang uri ng selyo, napakakaiba tingnan. At si Xuanzi ngayon, siguro naramdaman na rin niya. Ang bagay na iyon ay agad na muong hugis ng isang malaking lobo. Dahan-dahan itong sumusugod sa kanya. Si Xuanzi ngayon lang dahan-dahang lumingon. Ang kanyang puso ay parang huminto ng isang tibok. Agad sumigaw si Xuanzi ng malakas. Ang tunog ay umalingaw sa buong malaking kagubatan. Dito, lahat ng manonood ay nagulat. Diyos ko! Anong klaseng masamang teknik ito? Talagang pinupunit niya ang ibang tao ng pira-piraso. Nataranta si Dei. Hoy! Ruchen! Xuanzi! Tapos na! Nagulat din si Ruchen. Ang pana niya, ganyan kalayo ang abot. Dito, natamaan si Ilayang ng isang palaso. Agad umagos ang sariwang dugo. Tinitingnan ang kanyang kasamang nahihirapan ng ganoon, nag-aalalang nagtanong si Ruchen, okay ka lang ba? Sumandal si Ilayang sa puno. Okay lang ako, sugat lang to sa labas. Lahat, mag-ingat kayo. Ngunit pagkatapos noon, dinagit siya ng isang mingyan. Walang magawang sumigaw si Ruchen, Ilayang. Biglang nakabitin sa ere ng ganoon, syempre, natakot si Ilayang, sumigaw ng malakas, ano to? Ibaba mo ako. Sa huli, isang tiyak na suntok. Tinapos na siya ni Leon Mu ng isang nakamamatay na suntok sa ere. Nang makitang natalo na ang target, hindi maiwasan ni Leon Mu ang magmayabang. Napakaganda! Pagkatapos, biglang naging malamig ang kanyang mga mata. 3 na lang ang natitira. Pinigil ng lahat ang kanilang hininga, pinagmasdan ang ibong iyon. Ang kanyang itim na balahibo at pulang mga mata ay nagpamukha sa kanya na sobrang misteryoso. Nagulat ang mga tao, tulala. Ito ba ang mingyan? Sa libro ko lang nakita ang nilalang na ito ng Southern Dynasty. Tiningnan nila si Leon Mu, hindi maiwasang magtaka. Pero hindi ba't nakasulat sa libro na selyado na ang hari ng pagkawasak na si Mingya? Bakit ni? Isa pang tao sa grupo ni Ruchen ang tumatakbo para sa kanyang buhay. Sa totoo lang, masyadong malayo ang sakop ng atake ng kalaban. Kailangan kong makalapit agad sa kanya. Kakatakbo pa lang niya nang hindi pa kalayuan, tumama na sa binti niya ang palaso. Ang sakit. Nagsimulang matakot si Li Xiang. Hindi pwede. Talagang hindi ako makakalapit sa kanya. Ang lugar sa sakop niya, simpleng patayan lang. Kakatapos lang niyang magsalita, ang ulo ni Li Xiang ay agad na naputol sa lid. Tumalsik ang sariwang dugo. Habang tumatakbo, sinabi ni Ruchen, pati si Li Xiang tapos na. 2 na lang tayo. Huwag mong hayaang matamaan ka niya. Akitin ng dugo ang mingyan. Nagnalit ang ngipin ni Dai. Siyempre, alam ko yan. Pero ang hindi matamaan, paano naman yan magiging ganoon kadali? Kakatapos lang nilang magsalita, ang ulan ng palaso ni Leon Mu ay mabangis na namang sumugod. Nagulat si Dai. Naggalit siya ng ngipin, naiinis na kinuha ang sandata. Batang to. Si Dai, nang mapunta sa bingit, ay baliw ding sumugod, sumisigaw, huwag kang mangmaliit ng iba. Nagpasya siya. Ruchen. Hindi na ako tatakas pa. Hindi rin naman ako makakatakas. Mas mabuti pang harapin na lang natin sila. Sumagot din si Ruchen, CJ. Kung gayon, ikaw ang mauuna para protektahan ako. Lalapitan natin siya. Basta ni. Kakatapos lang niyang magsalita, hindi pa man tapos, tumagos na sa ulo ni Dai ang palaso. Agad siyang natumba, natanggal na rin siya sa laban. Sumigaw si Ruchen, Dai. Sa sandaling ito, sobrang naiinis na si Ruchen. Tiningnan niya si Leon Mu, nagmumura. Hayop! At sa sandaling ito, nakatayo siya sa isang sanga ng puno. Siya mismo ay nasisiyahan din, isa na namang natalo. Masayang humiti si Leon Mu, nagkalkula. Kung gayon, si Tang Ruchen na lang ang natitira. Bigla siyang lumingon sa mga taong iyon. Lahat sila ay iisa ang iniisip. Hindi ba't ito ay isang team battle? Bakit parang wala man lang kaming partisipasyon? Kasabay nito, isang malakas na liwanag ang biglang sumabog na parang bulkan na nagpagulat kay Leon Mu. Agad siyang lumingon. Ito ba ang presyo ng gold crystal? Hanggang sa matalo na lahat ang kanyang mga kasama,
Dito na nagsimulang magpakawala ng lakas si Ruchen. Mabilis siyang lumapit kay Leonmu, tumingala, tiningnan. Nahanap na kita. Mayabang nang umiti si Leonmu. Hoy! Dahil sa dalawang guardian na iyan, naka-breakthrough ka na ba sa limitasyon ng cultivation? Nagsalita si Ruchen nga. Ang bagay na ito, para sana harapin ang Berserker Blade ni Leon. Mukhang ngayon, hindi na maiiwasang gamitin. Habang nagsasalita, ginamit niya ang kanyang internal energy. Ang lugar kung saan nakatayo si Leonmu ay agad na parang gumuho. Mabilis na lumipad si Leonmu, umiiwas sa suntok. Pagkatapos noon, agad niyang itinaas ang kamay, hinila ang tali ng pana. Ang internal energy ay namuorin mula roon. Si Leonmu ngayon ay parang isang lumilipad na ardilya. Walang tigil siyang lumilipat mula sa isang sanga patungo sa isa pa, patuloy na nagpapalit ng posisyon para umatake, para malito ang kalaban. At si Ruchen naman ay hindi rin madaling sumuko. Agad siyang gumuhit sa himpapawid ng isang simbolo na hugis bituin na mailimang dulo, pagkatapos ay sumigaw ng malakas. Guardian! Nagsimulang magkalkula si Leonmu. Direktang naharang na. Kung gayon, kailangan kong umasa sa inyo. Sige na, Mingyan. Nagsimulang mainis si Ruchen. Ang mga uwak na to, nakakainis talaga. Hindi siya papayag, tiningnan si Leonmu. Hintayin mo. Papatalsikin ko iyang mga sisiw mong uwak. Agad-agad, umuungol si Ruchen ng isang beses. Lumabas ka, Berserker Beast. Ang kanyang katawan ngayon ay parang sumabog. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas na nagpagulat kay Leonmu. Hindi napigilan ni Lisi ang takpan ang kanyang mga mata. Iyon ano iyon? Nagsalita si Zhangdahay, kung hindi ako nagkakamali, sigurado iyon. Huminto sandali. Dito, ang mga mata ni Ruchen ay parang naglalabas ng isang malakas na liwanag. Ang malaking baboy na ipinatawag niya ay tinatawag na Weapon Soul. Mukhang medyo astig din gumisi si Leonmu nang may pang-uyam, nang aasar, ang gwapo ng Weapon Soul na to, Agad na lumitaw si Leonmu sa likuran ni Ruchen. Kumislap ang kanyang mga mata. Ginamit ni Ruchen ang internal energy mula sa kanyang kamay. Nangahas ka pang lumapit. Sabi ko na nga ba, ako. Habang nagsasalita, kinuyom niya ang kamao. At ang matabang baboy na Weapon Soul na iyon ay kasabay ding parang nabaliw. Ibinuka nito ng malaki ang bibig, sumigaw ng isang nakakabinging tunog. Pagkatapos noon, nagpakawala si Ruchen ng isang malakas na suntok sa Mingyan, nagpatuloy sa pagsasalita, bubugbugin kita. Mabangis na iniunat ng Weapon Soul ang kamay, mahigpit na hinawakan ang Mingyan. Nagulat ang uwak, sumigaw ng isang beses. Bago pa man ito makakilos, malakas ng piniga ng Weapon Soul ang Mingyan sa kanyang kamay. Hindi maiwasan ni Ruchen ang masiyahan dito. Mayabang siya. Dalawa na. Sumigaw si Leonmu ng malakas. Talagang hindi makalapit. Isa na lang ang natitira. Nakakainis talaga. Walang magawa, napilitan si Leonmu na humingi ng tulong. Hoy! Hari ng pagkawasak. Naririnig mo ba ako? Mabilis na sumagot si Mingya. Tinatawag mo ako. Ano nang kailangan mo? Lihim siyang nagpadala ng mensahe. Tingnan mo yung nasa ibaba. Kaya mo ba siyang talunin? Mayabang si Mingya. Ha? Ang ganitong klaseng Berserker Beast, hindi man lang makukumpara sa isang daliri ko. Nagsalita ulit si Leonmu, pero ang mga Mingya na ibinigay mo sa akin, halos naubos na lahat. Mayabang na suminghal si Mingya. Sa tingin mo ba, gaano karaming lakas ang nakuha mo? Kung ganoon Sumagot si Leonmu, bigyan mo pa ako ng lakas. Sumagot si Mingya, imposible yan. Kung gusto mong bigyan pa kita ng lakas, kailangan mong gumawa ng isang kasunduan. Yan ang sinabi mo. Lihim na sinabi ni Leonmu, sige. System, gamitin mo na lahat ng internal energy value para tanggalin ang selyo ng hari ng pagkawasak na si Mingya. Habang hinihintay na maabsorb ng system ang internal energy value, nagsalita si Mingya, nitong mga panahong ito, ang tinatawag na internal energy na nakuha mo, napakarami naman. Nagulat si Leonmu. Natanggal na ba ang selyo? Sumagot ulit si Mingya, malayo pa. Pero talagang pwede kitang bigyan pa ng lakas. Tanggapin mo ang aking biyaya.
Kakatapos lang niyang magsalita, sumigaw si Li Yunmu ng malakas. Nang makitang sumasabog si Li Yunmu dito, hindi rin napigilan ni Ruo Chen ang matigilan. Ngunit ang mga Mingyan namatay na lahat. Ang kanilang mga balahibo ay nagkalat. Mayabang siya. Kung gayon, lahat ng tatlo ay natapos na. Si Li Yunmu, pagkatapos maabsorb ang lakas ni Mingya, ay sobrang mayabang. Sabi ko na nga ba, itong mga bagay na ito, tatlo lang ba ang meron ako? Kakatapos lang niyang magsalita, isang kawan ng Mingyan ang agad sumugod. Malamig ang boses ni Li Yunmu. Nanlisik ang kanyang mga mata, pagkatapos ay inutusan silang, punitin ninyo siya para sa akin. Mabangis na sumugod ang mga Mingyan sa kanya. Ang kanilang mga sigaw ay parang gustong pumunit sa langit. Nagulat si Ruo Chen, sumigaw ng ilang beses. Ngunit ang kanyang weapon soul ay gumagana pa rin ng husto. Isa na namang serye ng Mingyan ang natalo sa kamay ng weapon soul. Ang internal energy ni Ruo Chen talagang hindi pwedeng maliitin. Ngunit para sa kanya, si Li Yunmu ay talagang isang karapat-dapat na kalaban, kaya hindi rin siya nagpabaya. Walang tigil sa pagtalsik ang sariwang dugo ng Mingyan. Sa isang iglap lang, nabahiran na ang buong lupa. Walang pakialam si Li Yunmu. Lahat ng uwak ko, nadurog na. Hoy, hoy, hoy! Ano nang susunod kong gagawin? Nagsalita si Mingya, susunod, iwan mo na sa akin. Kakatapos lang niyang magsalita, ang mga bangkay ng Mingyan sa lupa ay biglang kumislap. Nagulat si Ruo Chen. Ano nang nangyari? Isang nakakasilaw na liwanag, hindi alam kung saan galing, ay biglang lumitaw sa langit. Tulala si Ruo Chen, tinitingnan ang mga bangkay ng uwak na nagsasama-sama. Ang gintong liwanag na ito ba ay matama niyang tiningnan ang liwanag sa langit. Gold Crystal Flux Energy. Ang mga bangkay ng Mingyan, ganoon lang, ay namuong isang bagong katawan. Ang kanyang matatalim na mata ay parang may dalang apoy, kasama ang isang pares ng pakpak, na parang isang anghel na bumaba sa lupa. Mabilis, isang perpektong katawan ng tao ang agad namuo mula sa mga sinag ng liwanag na iyon. Ang mga tao sa likod ng screen ay hindi maiwasang mamangha, humanga. Ano na naman to? Ang laki. Tulala silang lahat. Anong antas ng laban ang pinapanood natin? Hindi kaya ang pinakamalakas na disipulo ng Li family ay talagang si Li Yunmu? Hindi maiwasan ni Li Yunmu ang pumuri. Napakalaki talaga. Kung ikukumpara, mas gwapo ng kaunti ang aking hari ng pagkawasak. Malamig na itinuro ni Mingya ang weapon soul. Isang simpleng berserker beast lang, nangahas ka pang tumayo sa harap ko. Ang matabang baboy na ito, sa harap ng hari ng pagkawasak, ay hindi mapigilang manginig. Ibinuka ni Mingya ang kanyang mga pakpak, pagkatapos ay mayabang na sinabi kay Li Yunmu, maliit na demonyo. Tingnan mong mabuti. Ginamit niya ang kanyang internal energy, nagpatuloy sa pagsasalita, tingnan mo kung paano kita dadalhin sa tagumpay. Dito, tensyonado rin ang mga tao. Lahat sila ay pinipigil ang kanilang hininga, naghihintay. Malapit nang malaman kung sino ang mananalo, di ba? Sa malakas na puwersang iyon ni Mingya, parang may dalang imahe ng isang ibon. Mukhang ito na nga ang kanyang simbolo. At sa sandaling ito, nakatayo lang si Ruo Chen nang tulala roon, tinitingnan si Mingya na nagpapakawala ng atake. Ang weapon soul na baboy ay nakasigaw lang ng isang beses. Ang buong katawan nito ay marahang tinangay ng hangin. Nakatayo si Ruo Chen nang walang kibo. Tinitingnan niya ang nakakatakot na lakas sa harap niya, lihim na nag-iisip. Mukhang sa pagkakataong ito talagang talo na ako. Ngunit sa labi ni Ruo Chen, isang mapait na ngiti pa rin ang lumitaw. Sa huli, malinaw na ang nanalo. Natalo ng grupo ni Li Yunmu ang grupo ni Ruo Chen. Hindi maiwasan ng mga manonood ang mag-usap. Nanalo na! Hindi ba't group battle 2? Ang resulta, lumampas sa antas, 1-5. Ang mga tagali family na ito, mga halimaw ba silang lahat? Agad na nagdagdag ang system ng 169 dimensional coins sa kanya. Napabuntong hininga si Li Yunmu. Mukhang nanalo na ako. Salamat, kapatid na hari ng pagkawasak. Naiinis siyang tinawag itong idakilang hari. Agad na hindi pinansin ni Lisi ang kanyang imahe, sumugod, niyakap ng mahigpit si Li Yunmu, pumuri, Little Mumu. Napakagaling mo. Humanga rin si Zhang Dahai. Iyan ba ang battle bow na nakuha mo sa treasure vault? Mukhang nakapulot ka nga talaga ng kayamanan.
Masayang ngumiti si Lee Yun-moo. Swerte lang. Walang pakialam siyang nagbilin. Subukan mong gamitin ang lakas na iyan. Magpapataas yan sa'yo ng isang antas. Ang mga salita ni Zhang Dahai ay nagpapagulo sa kanya. Hindi niya alam kung may napansin na ba itong kakaiba. Pagkatapos ng laban na ito, sa wakas, nakauwi na rin si Lee Yun-moo. Huminga siya ng malalim. Ang tagal ko nang hindi nakakabalik sa realidad. At kasabay ding nag-report ang system. Sa laban na ito, nakakuha ka ng tiyak na bilang ng Void Essence. Ang Void Essence ay maaaring gamitin para palawakin ang Star Realm. Naiinis siya. Tama na. Gusto mo na namang gamitin ang bagay na to para lokohin ako. Ang konting Void Essence kong ito, kung itatapon ko roon, kahit isang hibla ng buhok, wala akong makikita. Bigla, kasabay nito, umalingaw sa labas ang malakas na katok sa pinto. Little Moo, buksan mo ang pinto. Nagtataka siya. Little Kayang, bakit? Hindi ba't kakakita lang natin kanina? Naghatid ng mensahe si Lukyang. Kadaanan ko lang sa transmission room. Sabi ni boss, may naghahanap daw sa'yo. Parang si Tang Ruchen. Ang taong ito, parang multo na hindi mapakawalan. Hindi maiwasan ni Lee Yun-moo ang magulat. Bakit siya na naman? Si Ruchen ay nakatayo sa isang sulok ng hallway, nag-iisip. Bigla, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw. Nandyan ka pala. Dahan-dahang bumaba si Lee Yun-moo. Hinihintay mo ba ako? Kailangan mo ba akong mamiss ng ganyan? Hindi talaga pwedeng mahiwalay sa akin kahit isang sandali, no? Agad iniabot ni Ruchen ang gamit. Kunin mo to, ang Snowdance Cold Blade na ipinangako ko sa'yo. Tinitingnan ang kanyang mga mata na may maitim na bilog, lihim na natakot si Lee Yun-moo. Ang sama ng hitsura niya. Sobrang nasisiyahan si Lee Yun-moo. Ang tapat mo naman. Ipinaliwanag ni Ruchen. Ang jade box na ito ay gawa mula sa libu-libong taong gulang na white jade cold marrow ng Tianshan. Kapag hindi ginagamit, mas mabuting ilagay ang sandata sa loob ng jade box. Naramdaman ni Lee Yun-moo ang kakaiba. Sabi mo, pumunta ka lang para makita si Leon ng isang beses. Pinagplanuhan mo ang kaibigan ko tapos nagpusta ka pa ng espada. Sulit ba? Sumagot si Ruchen, pasensya na kung nagawa ko ang isang bagay na sobra sa kaibigan mo. Pero mula nang makalaban ko si Leon, hindi na ako mapakali. Kahit ano pa ang sabihin, gusto kong matutunan ulit ang Berserker Blade niya. Tinitingnan ang kanyang walang buhay na mukha, lihim na nag-isip si Lee Yun-moo. Mukhang ang pagkatalo sa Berserker Blade ay nagbigay sa kanya ng sakit sa isip. Malungkot na umalis si Ruchen. Pero kung matatalo, tatanggapin ko. Hindi na kita guguluhin pa. Hindi maiwasan ni Lee Yun-moo ang maawa. Ang likod na ito, mukhang napakalungkot. Kung hindi maaalis ang sakit sa isip niya, hihinto lang siya, hindi na makakausad pa, di ba? Tiningnan niya si Ruchen, may dagdag na paghanga. Sa totoo lang, hindi naman masama ang taong ito. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, nagpasya na rin si Lee Yun-moo. Hoy, Tang Ruchen. Lumingon siya. Umiti si Lee Yun-moo, sumigaw ng malakas, lalabanan kita. Laro. Ginamit ni Lee Yun-moo ang isang tiyak na ekspresyon, nagpatuloy, gamitin ang Berserker Blade, ano sa tingin mo? Nang marinig ito, sobrang sabik si Ruchen. Sinasabi mo bang totoo? Gagamitin mo ang Berserker Blade. Agad na nagtipon ang mga tao. Bilis! Tingnan ninyo. Si Lee Yun-moo at si Tang Ruchen. Naghahanda na ba silang maglaban sa totoong buhay? Sa pagkakataong ito, sino kaya ang mananalo? Si Lee Yun-moo pa rin ba? Nalilito si Ruchen. Ang daming tao. Talaga bang gusto mong lumaban sa realidad? Kung hindi, walang pakialam si Lee Yun-moo. Huwag kang mag-alala. Mabilis siyang kumuha ng isang itim na bola. Meron ako nito. Pagtingin pa lang ni Ruchen, alam na niya. Ito ang barrier cage. Pagkatapos noon, mabilis na itinapon ni Lee Yun-moo ng malakas ang bilog na bolang iyon sa lupa. Nauna siyang naglakad, tiningnan si Ruchen. Tara na. Kung gayon, tayong dalawa lang. Nakita ng mga tao na nawala na sila, sobrang nanghihinayang. Hoy! Barrier cage. Bakit? Hoy! Huwag kayong pumasok.
Lahat sila ay hindi kontento. Kung gayon, wala kaming makikita. Hindi ba? Mabilis na lumipas ang panahon. Isang oras ang lumipas sa loob, napakatahimik pa rin. Bigla, isang paa ang lumabas mula sa loob. Pinigil ng mga tao ang kanilang hininga, naghihintay. Hindi na napigilan ng mga tao, nag-usap na sila. May lumabas na. Sino iyon? Sino ang lumabas? Bigla ang binatang iyon ay lumingon. Hindi niya maiwasang magulat sa gulat. Sabay silang lumabas. Pagkatapos ng laban, mukhang mas malapit na sila, kahit naduguan at gasgas ang kanilang mga mukha. Nasisiyahang sinabi ni Liyunmu, syempre, mas masarap lumaban ng totoo sa realidad. Si Ruochen naman, na parang nawala ng sakit sa isip, masayang sumagot, sino ang nagsabing mali? Mausisang nag-usap ang mga manonood. Hoy! Kung gayon, sino ba talaga ang nanalo? Sino ang nanalo? Tiningnan sila ni Liyunmu, masayang humiti, walang pakialam na sumagot, sino ba nang nakakaalam? Pagkatapos, sabay silang umupo sa upuan ng paaralan. Napanganga si Liyunmu, humihingal. Nagsalita si Liyunmu, hoy! Ang tagal ko nang nakikipaglaban sa'yo. Hindi ba't dapat bigyan mo ako ng ilang rune bilang bayad? Masayang sumagot si Ruochen, tama na yan. Ano nang kasama ko? Malinaw na ikaw mismo ang sobrang saya sa pakikipaglaban. Sakim na walang tigil sa panguha si Liyunmu. Huwag kang masyadong kuripot. Alam mong napakamahal palakasin ang Snow Dance Cold Blade. Kahit papaano, ang pamilya mong Tang, napakaraming pera. Hindi rin papatalo si Ruochen. Batang walang hiya. Huwag mong sinasadyang itulak ako. Dahil ba mayaman ang pamilya ko, kailangan kong bigyan ka? Pagkatapos, nagmungkahi si Ruochen, sa tingin ko, pwede mong subukan ang Tower of Honor. Nagulat si Liyunmu. Tower of Honor. Ipinaliwanag ni Ruochen, ang Tower of Honor ay pinagsama-samang lakas ng Fluxer Guild Alliance. Itinayo ito sa loob ng 9 na taon, may kabuuang 108 palapag. Ang mga humahamon ay kailangang talunin ang Guardian Beast sa bawat palapag bago makakaakyat. Bawat pag-akyat ng isang palapag, lalong lumalakas ang Guardian Beast. Tuwang-tuwang pumalakpak si Liyunmu. Parang laro lang. Nagpatuloy si Ruochen, kapag matagumpay ang hamon, makakakuha ka ng Tower Badge, na pwedeng ipagpalit sa iba't ibang gantimpala. Tumayo siya. Ang paraan para yumaman, sinabi ko na sayo. Ang iba, ikaw na ang bahala. Pagkatapos noon, seryosong nag-isip si Liyunmu. Tower of Honor. Kapag may oras, dapat ko talagang subukan. Kasabay nito, dumaan si Tang-an. Liyunmu, bakit ka nag-iisa ritong nakaupo? Nakipag-away ka ba sa kung sino? Nagulat ka. Senior. Tiningnan ka niya, nagsalita. Ilang araw pa, magsasagawa ang Heavenly Cloud Castle ng Mang New Valley Battlefield. Doon, 1 buwan. Habang nandoon ka, pwede kang maglakbay, magsanay o mangolekta ng mga mapagkukunan. Isa kang magaling na binhi. Sayang kung papalampasin mo ang pagkakataong ito. Tulala si Liyunmu. Sige, salamat, senior. 3 araw ang lumipas. Sa library, napakatahimik ng paligid. Si Liyunmu ay abala sa harap ng isang bunto ng mga libro. Mukhang sobrang busy siya. Pagkaraan ng ilang sandali, pagod na napabuntong hininga si Liyunmu. Hayop! Ang hirap intindihin ang bagay na to. Talagang hindi ko maintindihan. Sa huli, napilitan din siyang magpasya. Kung hindi ko maintindihan, kailangan kong magsikap. Kahit papaano, si Tang Chen. Naalala niya ang panahong iyon. Iniabot sa kanya ni Ruochen ang isang bagay. Kunin mo to. Nagulat si Liyunmu. Ha? Ano to? Sinabi ni Ruochen, ito ang mapa ng pasukan sa Secret Realm. Mausisa siyang binuksan ito para tingnan. Ipinaliwanag niya, ang pasukan, halos nasa Dark Realm ng Demon Mountain, ang battlefield ng Mang New Valley. Narinig kong ilang sandali pa, pupunta ka roon. Ito, para sa'yo. Kumunot ang noo ni Liyunmu. Anong klaseng mapa to? Bakit wala akong maintindihan kahit isang salita? Nagsalita ulit si Ruochen, ang mga salita sa itaas ay sinaunang wika. Kailangan mong isalin ito mismo. Kung kaya mong isalin o hindi, nasa sayo na yan.
bumalik sa kasalukuyan. Sinusubukan niyang isalin ang mga salita roon. Mara Mountain. UET Rangi. 138,640 kilometro ang layo mula sa New Battlefield. Kasabay nito, umalinggaw ang boses ni Liu Naiji. Mara Mountain. UET Rangi. Isa yang mapanganib na lugar. At saka, Dark Realm pa yon. Mayabang siyang nagtanong, hindi ka naghahanap ng impormasyon tungkol sa New Battlefield. Ano nang ginagawa mo sa paghahanap ng mapanganib na lugar na to? Tumayo si Leon Mu, mabilis na sinabi, wala lang. Narinig ko lang dati ang lugar na to, kaya medyo mausisa lang ako. Nakanguso siya. Hindi ako naniniwala. Sumigaw si Liu Naiji ng malakas, alam mo ba kung gaano kapanganib ang lugar na yon? Hinaan mo ang boses mo. Nasa library tayo. Kahit na may malakas kang proteksyon. Nag-aalala siyang gustong umiyak. Disipulo ka na nakatagong sekta, ano ngayon? Ang lugar na to, talaga bang gusto mong puntahan? Nahihirapang tiningnan ni Leon Mu ang babae sa harap niya. Pagkatapos, marahan niyang hinaplos ang ulo nito, mainit ang boses. Sige na, alam ko na. Tinitingnan si Liu Naiji na umiiyak ng ganoon, hindi rin komportable ang puso niya. Hayaan mo siyang mag-alala para sa isang tangang tulad ko na mahilig sa panganib. Pasensya na talaga. Nang marinig ito, ang maliit na puso ni Liu Naiji ay parang gustong matunaw. Nagsalita ulit siya, sa tingin ko, napakadelikado talaga ng lugar na yon, no? Kaya ka ganyan ka-excited. Pero, ang mga bagay sa mundong ito, ganyan talaga. Tinitingnan si Liu Naiji na malungkot pa rin, nagsalita ulit si Leon Mu, kahit gaano pa kapanganib, ang mga bagay na kailangan gawin, kailangan pa rin gawin. Kung gayon, sige. Pinapangako ko sa'yo, kahit anong mangyari, kahit para sa'yo pa, mabubuhay akong babalik. Pinky swear. Ang kanyang mga mata ay muling nangingilid sa luha, tinitingnan siya. Medyo guminhawa na rin si Liu Naiji. Mabilis niyang inayos ang kanyang emosyon, pinunasan din ang kanyang mga luha, ngunit nakipag-pinky swear pa rin siya, ay Leon Mu. Kung babalik ka man o hindi, ano nang kinalaman ko roon? Ano nang para sa akin? Masayang sinabi ni Leon Mu, sa wakas, umiti ka na. Mas maganda ka pa rin kapag nakangiti. Pagkatapos noon, umalis na rin si Liu Naiji, hindi na siya pinansin. Ang ulo mong kahoy, hindi mo naiintindihan. Kung may mangyari, siguraduhin mong sabihin mo sa akin, ha? Masayang sumagot si Leon Mu, sige. Nakatago si Zhang Dahai sa likuran, umisi ng may katusuhan. Ang ating Little Mumu, sobrang sikat talaga. Nagpatuloy si Luqiang, itong si Leon Mu, napakagaling niya talaga. Sumagot si Ling An, si Leon Mu, pinaiyak si Liu Naiji. At si Lisi, sumisigaw ng malakas, sobrang naiinis. Pagkaalis ng lahat, tiningnan ulit ni Leon Mu ang mga libro sa mesa. Sinimulan niyang buklatin ang libro para magsaliksik. Mara Mountain. UET Rangi. Bakit, kahit ganoon ang sinabi, napaka-alerto pa rin niya? Mukhang ang biyaheng ito ay talagang napakadelikado, no? Pagkatapos noon, agad siyang pumunta para magparehistro ng pangalan. Iniabot ni Leon Mu ang papel. Okay na ba to? Sinuri ng staff, pagkatapos ay sinabi, sige na. Ang registration form, iwan mo rito. Pumunta ka na para bayaran ang transmission fee. Medyo nang hinayang siya. Ang pagpunta sa Tower of Honor, ang bayad ay umaabot sa 500,000. Ang mahal naman. Habang naglalakad si Leon Mu, bumubulong, kung hindi lang kailangan ng Ice Ancient Dimensional Rune para sa pag-ensayo ng espada, hinding-hindi ako pupunta rito. Sa likuran niya, isang boses ang umalingaw-ngaw. Little Yu, ang daming silver crystal fluxer dito. Agad sumagot si King Yu, syempre. Ang mga nangangahas na pumunta rito ay pawang mga elite. Tiningnan siya ni Lin Li. Little Yu, tingnan mo yung taong iyon, parang ordinary crystal fluxer lang siya. Dito, si Leon Mu ay nagpapanggap na makapal ang mukha. Hello, 8. Nandito ako para magbayad. Yun pwede bang medyo mura? Bakit ang bilis naman? Wala namang nagsabing hindi pwedeng tumawad. Sumagot si King Yu, ano nang kakaiba roon? Ang mga tao rito, kahit ordinary crystal lang ang cultivation nila, mas malakas pa rin ang combat power nila kaysa sa iba ng husto.
Bigla, ang nakita ni King Yu sa harap niya ay medyo nagpagulat sa kanya, pinagpawisan siya. Tiningnan niya ang likod ni Li Yunmu, lihim na nag-iisip. Bakit parang pamilyar ang taong to? Si Li Yunmu ay abala sa pakikipagtalo. Ito ang pinaghirapan kong pera. Sinasabi kong mahal, hindi pa ba pwedeng tumawad? Ate, ano ng klaseng ugali yan? Sino ang sinasabi mong kuripot? Lihim na nag-isip si King Yu. Pagtingin pa lang sa likod niya, gusto ko na siyang suntukin. Pagkatapos noon, agad siyang lumapit sa tabi ni Li Yunmu. Hello, Gino. Tulala siyang lumingon. Ha? Nagulat si Li Yunmu ng husto kaya kinailangan niyang takpan ang bibig para hindi sumigaw. Pagkatapos noon, agad siyang tumalikod. Hindi niya mapigilang sumigaw sa isip. Bakit nandito ang babaeng to? At kasama pa si Lin Li. Napaupo pa siya. Sa pagkakataong ito, patay na. Ang dalawang babaeng pinakagalit sa akin sa mundong ito, nandito na silang dalawa. Nagsalita si King Yu, Ginoong Itod. Sa wakas, wala na siyang magawa, tumayo siya, ang ulo ay nag-iisip pa rin. Ito na lang ang paraan. Pagkatapos, sumigaw si Li Yunmu ng malakas, akala ko kung sino ang tumatawag sa akin. Dalawang magandang babae pala. Akala ko kung anong magandang paraan, hindi ko akalaing gagawin mo tong pagpapapangit na to. Hindi maiwasan ni Lin Li ang magulat nang makita siya. Ang taong ito mukhang napaka-espesyal. Dumilim ang mukha ni King Yu, yumuko. Pasensya na, nagkamali ako ng tao. Pinagpawisan si Li Yunmu, nagpatuloy sa pagsasalita, magandang babaeng ito, hindi ba sinabi sa'yo ng nanay mo na ang pakikipag-usap sa mga lalaki ng ganyan ay napakadaling madala? Pilit siyang nagkunwaring disente. Naiinis na sumigaw si King Yu, sino ka ba para kausapin ako ng ganyan? Alam mo ba kung sino ako? Nanlisik ang mga mata ni Li Yunmu. Sino ka? Wala akong pakialam kung sino ka. Huwag mo akong istorbohin. Naniniwala ka ba't pupunitin ko ang damit mo? Pagkatapos, ibebenta kita sa isang tanga sa bundok para maging asawa niya. Hindi na makayanan ni Lin Li, hinilan niya ang kamay ni King Yu. Sige na, Little Yu. Bakit mo papapatulan ang baliw na to? Tara na. Naiinis na nag-isip si King Yu. Hayop. Ang pangit na to, kamukhang-kamukha ng unggoy na yon. Mabaho na nga ang bibig, tinitingnan pa ako na parang tanga. Naalala niya ang sinabi ni Li Yunmu. Nandito ako para manalo, hindi ko kailangan ng mukha. Kakaalis lang nilang dalawa, agad na ibinalik ni Li Yunmu ang kanyang mukha sa normal. Tiningnan niya sila. Sa wakas, umalis na rin sila. Nanigas na ang mukha ko. Muntik nang hindi makabalik. Ang tagal kong nanlisik ang mata, gusto ko nang masuka. Hindi ito ang paraan. Sakto namang narinig niya ulit ang boses ng isang babae. Hello. Alamin ang tungkol sa mga souvenir ng guild. Agad lumapit si Li Yunmu. Malinaw pa rin ang boses ng babae. Salamat po sa pagbili ng aming souvenir mask. Maligayang pagdating sa susunod na pagbisita. Bigla, ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw. Masasabing narinig ito ng buong syudad. Medyo kakaiba ang paningin ni Li Yunmu. Diyos ko! Magkano kayang flux crystal ang nagastos dito? Lumalabas na napansin niya ang babaeng iyon dahil gusto niyang bilhin ang walang kwentang bagay na ito. Para lang magkaroon ng ganito kalaking star realm. Dumaan ulit si King Yu. Hoy! Pangit na od! Ano nang tinatanga-tanga mo riyan? Natakot ka na ba sa star realm ni Xuanzu? Sumigaw si Li Yunmu sa sakit. Nagulat si Li Yunmu. Xuanzu. Tulala si King Yu. Bakit naging isda? Ikinuwento niya. Si Xuanzu ang nagtatag ng guild at siya rin ang unang nagising sa flux energy. Bakit pati iyan hindi mo alam? Sa madilim na panahong iyon, masasabing siya ang nagbigay sa mga tao ng liwanag ng pag-asa. Nagulat si Li Yunmu. Ang matandang senior na iyon, 200 taon na ang nakalipas, buhay pa siya. Pinutol siya ni King Yu. Huwag kang magsalita ng masama. Ayos na ayos pa siya. Tiningnan niya si Li Yunmu, agad na hulaan. Unang beses mo bang pumunta sa tower, di ba? Huwag mong maliitin ang Tower of Honor na itinayo ng guild, pinagsama-samang lakas ng mga fluxer. Kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Sobrang nagulat siya.
May namamatay pa pala? Nagpatuloy sa pagkukwento si King Yu. Ang Tower of Honor, hindi lang 108 palapag tulad ng sa labas. May 108 palapag pa, pababa lang sa lupa. Tinatawag itong Tower of Depravity ng mga tao. Ang mga nakapunta lang sa Dark Realm at may Depravity Pass ang may karapatang pumasok. Lihim na nagulat si Li Yunmu. Ang Dark Realm. Ang lugar na gusto kong puntahan, isa rin palang Dark Realm D. Pagkatapos, dinala ulit siya ni King Yu sa isang lugar na puno ng mga makina. Ito na nga. Tumingin-tingin si Li Yunmu pagkatapos ay nagtanong ulit sa kanya, ito ba ang Tower of Honor? Ang kakaiba ng arkitektura. Hindi napigilan ni King Yu ang mang-asar. Sa mundong ito, walang mas kakaiba pa sa mukha mo. Mauuna na ako, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Nang asar ulit siya. Sige na, magandang babae. Magdagdag tayo ng contact. Naiinis si King Yu. Huwag mo akong tawaging magandang babae, hayop ka. Nang umalis si King Yu, tahimik na tiningnan ni Li Yunmu ang paligid. Tower of Honor. CJ. Lihim siyang nagpasya. Titingnan ko kung ano ba talaga ang lugar na to. Pagkatapos noon, mabilis siyang pumasok sa loob. Kusang bumukas ang pinto. Agad siyang nagulat. Ha! Ang dahilan kung bakit ganoon ang kakaibang ekspresyon niya ay dahil sa harap niya ay may 3 pinto. Hindi maiwasan ni Li Yunmu ang magtaka. Pinto ng Fluxer. Lagpasan ang pinto ng Fluxer. Pinto ng Holy Fluxer. Ano ba to? Pagkatapos ng matagal na paliwanag ng sistem, tulala pa rin siya. Ang ibig sabihin, ngayon, sa pinto lang ng Fluxer ako pwedeng pumasok. At ang bagay na ito ay nagpagulat sa kanya hanggang sa makamot ang ulo. Sa bawat pinto, may ranking pa pala. Ngumiti si Li Yunmu, tinanggal ang sombrerong isda para makita ng mas malinaw. Isa na namang bagay ang nakakagulat na nangyari. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, nanay. Ang baliw na martial artist na iyon, nasa listahan na naman. Kung gayon, hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Kasabay nito, nagbabala ulit ang system. Nasa isang masamang espasyo ka. At sa sandaling ito, kailangang maghintay si Li Yunmu. Ngunit medyo nagtataka siya. Masamang espasyo. Naiinip na umupo si Li Yunmu. Ano ba to? Hindi ba't ito ang Star Realm na nilikha ni Xuanzu? Bakit ni? Bago pa man matapos ang kanyang pag-iisip, agad na nag-anunsyo ulit ang system. Hindi maiwasan ni Li Yunmu ang matigilan. Ganoon lang. Bigla, nagbabala ulit ang system. Kapag namatay ka sa loob ng tower, sisipsipin ng tower na ito ang lahat ng iyong flux essence. At ito ang nagpagulat kay Li Yunmu. Ano nang sinabi mo? Ipinaliwanag ng system, kahit sinong manlalaro ang mamatay sa loob ng tower ay sisipsipin ng amo ng espasyo. Lihim siyang nagulat. Malinaw na isa lang itong training tower, hindi ko akalaing pwedeng mamatay dito. Hindi ito normal. Hindi kaya may gumagamit ng reward system para akitin ang mga elite sa kontinente para lumaban sa tower, at mula roon, sisipsipin ang kanilang flux essence, kaya pinalalawak ang Star World. Nagngalit ang ngipin ni Li Yunmu. Si Xuanzu, ang nagtatag ng tor na ito, hindi ba't siya ang unang bayani ng sangkatauhan na nagising? Paano nangyari to? Pagkatapos noon, agad siyang nag-utos, system, iscan mo ng malalim ang buong Tower of Honor, hanapin mo kung nasaan si Xuanzu. Mabilis na natagpuan ng system. Kinakabahang sumigaw si Li Yunmu, nasaan siya ngayon? Isang makapal na itim na kadiliman ang mabilis na bumalot sa kanya. Ayon sa hinuha ng system, ang Tor na ito ay ang personifikasyon ng Motherstone Dynasty at ang World Master. Naghinuha si Li Yunmu. Naging Tor siya. Kung gayon, tinitingnan niya ang bawat kilos ko. Ayon sa system, si Xuanzu ay naging isang tunay na Diyos. Medyo naiinis si Li Yunmu. 12 star spirits tunay na Diyos. Pinagsama-sama na niya ang 7. 5 na lang, magiging tunay na Diyos na siya. Isang taong itinuturing na tunay na Diyos ng sangkatauhan, hindi ko akalaing para maging Diyos, hindi siya nag-atubiling saktan ang buhay ng iba. Sa isiping iyon, hindi niya mapigilang dumura, nagmumura. Nakakadiri talaga. Sa huli, nagpasya siya. Kung ginagamit mo ang ibang tao ng ganyan, kung gayon, hayaan mo rin akong gamitin ka. Buksan ang pinto.
Ang lugar kung saan siya pumasok ay isang ibang dimensyon. Sa loob, madilim na parang tinta. Sa harap niya, may isang bagay na parang isang lumang bakal na kulungan. Hindi maiwasan ni Leon Mu ang magulat. Ay! Tumingin siya sa paligid. Lahat ay walang laman. Ngunit sa totoo lang, ang panganib ay nasa itaas. Ang mga nagbagong anyong hayop na iyon, pagkakita pa lang sa kanya, baliw na silang sumisigaw, pagkatapos ay sumugod. Pagkarinig pa lang ng ingay, agad siyang naging alerto, lumingon. Dahil sa kapabayaan, nakalmot siya ng isa. Agad niyang ginamit ang dalawang kamay para sumalag, ngunit natilapon pa rin siya palayo. Ang mga bato sa paligid, dahil sa pagyanig, ay nabitak. Sinubukang gamitin ni Leon Mu ang kanyang mga paa para idiin ng malakas sa lupa para makatayo ng tuwid. Ang kanyang braso, nakalmot ng isa. Agad umagos ang sariwang dugo. Tiningnan sila ni Leon Mu. Medyo nagulat talaga siya. Muntik na akong mamatay. Ito pala ang Hell Claws. Narinig kong ang lakas ng bagay na to ay kayang makipantay sa pinakamataas na ordinary crystal fluxer. Tiningnan niya sila, napapitik ang dila sa gulat. Hindi ko akalaing sabay-sabay na pinakawalan ang 9 na piraso. Malamig na ngumiti si Leon Mu. Ito pa lang ang unang layer. Ang hayop na Xuanzu na to, gaano ba niya gustong mamatay ang mga tao? Nang makitang sabay-sabay na sumusugod ang kawan ng mga nagbagong anyong daga, hindi maiwasan ni Leon Mu ang magulat. Isa lang ang lahat. Nagsimula siyang gamitin ang kanyang internal energy. Sige na. Kahit papaano, hindi naman ako gaanong abala. Kakatapos lang niyang magsalita, kumislap din ang kanyang mga mata ng isang bakas ng katusuhan. Shadow System, activate. Kakatapos lang niyang magsalita, isang berdeng anyo ang lumitaw. Isang malakas na hiwa ng espada ang dumiretso sa dagang iyon. Nang mamatay ito, mula sa katawan nito, tumalsik din ang mga gintong barya. Nakatayo roon si Leon, matatag na parang isang general na naghahanda sa laban. Tinitingnan ang mga bagay na tumalsik, hindi maiwasan ni Leon Mu ang sobrang masiyahan. May lumabas na namang tower coins. Sa likuran nito, 3 mabangis na daga ang sabay na sumigaw ng isang beses, pagkatapos ay sumugod kay Leon. Hindi man lang siya lumingon, ngunit mula sa kanyang katawan, lumabas ang isang malakas na internal energy. Ang mga dagang iyon, mabilis, ganoon lang, sumabog. Nakasigaw lang sila ng isang beses, pagkatapos ay tuluyan ng nawala. At dito, mabilis na ring natapos ni Li Feng ang mga dagang iyon. Nakatayo si Leon Mu sa gilid, nasisiyahan. Ang tagal nang nag-training sa Dimensional Battlefield, natuto na ba silang magtulungan? Pinagmasdan niya ang paligid. Mukhang tapos na ang unang layer. Umuwi na kayo, unang anino, pangalawang anino. Kakatapos lang niyang magsalita, isang malaking butas ang agad lumitaw. Ang pinto sa loob nito ay unti-unting lumalabas. Ha! May umaakyat dito. Mausisa siyang tiningnan ng mabuti. Ito ang listahan ng palitan. Ice Ancient Dimensional Rune. 100 Tower Coins. Lightning Dimensional Rune. 100 Tower Coins. Talagang hindi mahal. Kahit papaano, ang bagay na to, kung bibilhin mo ng pera, 1,000,000 din ang isa. I-scroll ni Leon Mu ang kamay. Holy Skill Flux Energy Red Crystal Mahal Level Blood Wine Dragon ika-6 na dimension may ganito kataas na antas pa pala, pwede ring palitan. Hindi katakataka maraming fluxer ang nagsusugal ng buhay para hamunin ang tor na ito. Bigla, hindi alam kung ano ang nakita niya, biglang natigilan ang kanyang mga mata. Teka! Ito ba yung nasa system screen ang dugo ng Sentence of Obsession? 2,500 tower coins. Naalala niya. Dati, nagbuntong hininga siya. Hindi nga. Pagbukas ng kahon, buto lang to. Noong panahong iyon, tinitingnan niya ang maliit na buto sa kanyang kamay, puno ng pagdududa. Ang butong ito, tunay bang kayamanan? At ayon sa system, ang bagay na ito ay kailangang diligan ng dugo ng Saintes para mamulaklak at mamunga. Dati, hindi man lang niya ito pinansin. Kalimutan mo na. Ang Scientist of Obsession ay isang uri ng life form na tulad ng tao sa ika-7 dimensyon, laging nakatira sa kaibuturan ng obsesyon, napakahirap hanapin. Sa akin, imposible kong mahanap ang dugo niya. Bumalik sa kasalukuyan. Sobrang nagulat si Leon Mu.
Ang bagay na ganyan kahirap kunin, hindi ko akalaing pwedeng palitan dito. Mukhang kailangang humanap ng paraan para makuha to. Pero ngayon, isa 0 tower coins lang ang meron ako. Napansin ng system na sakim siya, kaya nagpaalala. Sukatin mo ang sarili mong lakas. Sinamaan siya ng tingin ni Leon Mu. CJ, alam ko na. Ang ingay mo. Mag-iingat ako. Humakbang siya ng isa. Sa ilalim ng kanyang paa, may isang baldosa na nakaangat. Nagkalkula si Leon Mu. Mukhang ito pa lang ang unang layer. Kung lalaban pa ako ng ilang layer, wala namang problema, di ba? Hanggang sa ikalawang layer, sina Leon at Li Feng ay mabilis ding nangibabaw. Madali na naman siyang nakalagpas. Pagdating sa ikatlong layer, puno pa rin siya ng sigasig. Isa na namang layer ang nalampasan. Nagpatuloy hanggang sa ikaapat na layer. Mukhang wala pa ring nakakapagpahirap sa kanya. Nagpatuloy ulit si Leon Mu sa paglampas. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa ikalimang layer. Sa pagkakataong ito, siguro medyo may hadlang na. Hingal na hingal si Leon Mu, ngunit sobrang sabik din, hindi maingat, umabot na ako sa ikalimang layer. Mukhang ni. Huminto sandali, sinabi niya sa sarili, kailangan kong maging maseryoso ng kaunti. Ito ang Hell Minion F-49. Sa harap ni Leon Mu ay ang Minion Battle General as isa. Sina Li Feng at Leon ay mabilis na sumama kay Leon Mu. Sumugod siya, sumisigaw, sugod. Tinitingnan ang dambuhalang halimaw, nagsimulang mag-utos si Leon Mu. Unang anino, atakihin mo ang kaliwang bahagi niya. Agad sumunod si Leon. Ang kanyang mga paa ay mabilis na dumaan sa himpapawid. Pagkatapos noon, mahigpit na hinawakan ni Leon ang espada sa kanyang kamay, malamig na humiwa diretso sa target. Mabilis na napansin ng halimaw na iyon. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi maitago ang kabangisan sa kanyang mga mata. Agad-agad, malakas niyang iwinasiwas ang kamay, dumiretso kay Leon ng walang awa. Pati ang mga bato ay hindi nakayanan ang pressure, nagkalat. Si Leon Mu ngayon lang nagulat, tumakbo. Nanay! Talagang hindi makalapit. Pagkatapos noon, nag-utos ulit siya. Pangalawang anino, magkunwaring aatake sa pinakamalaki, akitin ang apoy. Tiningnan niya si Leon na nakahandusay sa lupa. Hoy! Unang anino. Hanggang kailan ka ba hihiga dyan? Gumising ka na, magtrabaho ka. Ang mga alipores na ito, sayo na yan. Si Leon Mu, na parang isang maya, mabilis na tumatakbo pabalik-balik. Kung hindi kaya sa malapitan. Pagkatapos, kumuha siya ng puwersa, lumipad pa itaas. Ang hangin dito ay humahagibis. Mahigpit niyang hinawakan ang kung ano. Sumigaw si Leon Mu, kung gayon, sayo na yan, hari ng pagkawasak, big boss. Kakatapos lang niyang magsalita, sa kamay ni Leon Mu, lumitaw ang isang malakas na internal energy. Sa himpapawid ngayon, lumitaw ang isang itim na butas. Ito na nga ang Heavenly Dog Divorce the Moon. Ang pana sa kanyang kamay ay mabilis niyang ipinatawag ulit. Ginamit ni Leon Mu ang teknik na Heavenly Dog Divorce the Moon para talunin ito. Ang malakas na liwanag mula sa pana ay nagpatakip sa kalahati ng mukha ni Leon Mu, mukhang napakademonyo. Mabilis na naramdaman ng halimaw ang pressure sa likuran niya. Agad siyang lumingon. Kasabay nito, binitiwan na rin ang palaso. Sumigaw siya ng malakas, humayo ka. Agad-agad, isang aura na hugis lobo ang mabangis na sumugod, malakas na kinagat ang braso ng halimaw. Ang bilis ay sobrang bilis kaya nakatayo lang ang halimaw, tinatanggap ang suntok. Dito, nakita ni Leon Mu na hinog na ang pagkakataon. Kinuyom niya ang kamao, sumigaw ulit, pagsabog. Kakatapos lang niyang magsalita, isang malakas na pagsabog ang agad nangyari. Ang mga gintong barya ay walang tigil sa pagbagsak na parang ulan. Dahil sa pagyanig na iyon, hindi rin niya napanatili ang balanse. Siya mismo ay natilapon din palayo. Medyo gasgas ang kanyang mukha. Pagkatapos umabot sa ika-negatibo 11 palapag, hingal na hingal si Leon Mu. Nanalo na. Malapit na rin ako sa limitasyon ko. Umupo siya sandali. Ang tagal ko nang hindi nakikipaglaban ng husto ng ganito. Sa pagkakataong ito, nalaman ko na ang halos kong lakas. Mukhang ngayon, kung magsasama ang aking unang anino at pangalawang anino, kaya na nilang talunin ang Gold Crystal Fluxer.
Pagkatapos, mabilis siyang lumapit sa announcement board. Titingnan ko kung ilan na ang tower coins ko ngayon. Pagtingin pa lang, hindi maiwasan ni Leon mo ang magulat. Lumalabas na ganyan pala kamahal ang haring iyon? Direktang tumalon sa 300 coins. Kung ngayon, siguro may 2,730 coins na ako. Kiyahe. Naalala niya ulit ang dugo ng Saintes. Kung gayon, hindi ba't ngayon pwede ko nang tulala si Leon mo. Ika-negatibo 11 pala pagpalang, ang dami ko nang naipon. Ang tower coins na ito, hindi rin pala ganoon kahirap kunin, no? Sabi ng system, halos dahil sa ngayon, isa na siyang ordinary crystal fluxer, kaya mas mataas na rin ang reward na coins. Nagulat si Leon mo. Talaga? Pagkatapos, pinindot niya ang system, sinabi, kung gayon, tama lang pala na hindi ko laging ina-upgrade ang aking black crystal. Kiyahe. Sige, ipagpapatuloy ko mula sa bahaging iyon, tinitiyak na walang bahagi ang mabablock. Super cute na anak na babae. Umikot ang reyna, lalong naging mas matigas ang mukha. Si Leon mo, naakit ang kaluluwa. Gusto ko talagang kurutin ang pisngi ng batang to. Dahil sa walang tigil niyang ingay, hindi na rin siya makatulog ng mahimbing. Dahan-dahang iminulat ang maliliit na matang iyon. Ngumiti si Leon mo. Gising na ang bata. Umupo ang reyna ng obsesyon, nag-inat pagkatapos ng mahabang tulog. Inilapit ni Leon mo ang kanyang daliri sa ilong nito, bumulong, "Hi, anak." Tiningnan siya ng bata, naakit din mabilis na nagpakilala si Leon mo, "Ako si Leon mo, sana'y magabayan mo pa ako." Kumurap ang reyna ng isang beses. Mahinahon din siyang tiningnan ni Leon mo, na parang natatakot na magulat ang reyna kung lalaksan pa niya ang boses. Ang bata, pagkatapos noon, ay agad itinaas ang kamay, nag-biba-bibo, humihingi ng yakap. Pagkatapos noon, agad sumugod ang reyna ng obsesyon, niyakap siya ng mahigpit. Ngunit si Leon mo ay nagulat ng husto. Agad-agad, bago pa man makabawi, natilapon na ang kanyang katawan palayo, nagpaikot-ikot pa sa ere ng ilang beses. Tiningnan siya ng reyna ng obsesyon, pansamantala ring natigilan. Nakahandusay si Leon mo sa lupa, ang sakit na nararamdaman ay pumipigil sa kanya na makaupo agad. Ang kanyang bibig ay bumubulong pa rin, buhay di. Huminto sandali, tulala ulit si Leon mo, nanlaki ang mga mata. Sobrang sulit. Dahan-dahan niyang itinaas ang bata sa kanyang kamay. Hindi ko akalaing ang isang buto ay pwedeng maging isang bata. Munting bata, mula ngayon, sasama ka na sa akin, ha? Biglang kumunot ang noo ng reyna ng kadiliman, nakanguso ang mukha pa ring sobrang cute. Agad na hulaan ni Leon mo, gutom ka na ba? Pero ngayon, wala akong anumang makakain. Mabilis na pinakalma siya ni Leon mo. Ngayon, tiis ka muna sandali, hintayin mong makalabas tayo. Ngunit hindi pa man tapos magsalita, bumuhos na ang luha ng bata. Tinitingnan ang batang umiiyak, parang gustong madurog ang puso niya. Nalilito si Leon mo. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Mag-iisip si tatay ng paraan. Ayon sa system, ang reyna ay nabubuhay sa dugo, kaya maaaring bigyan siya ni Leon mo ng kanyang dugo. Nagulat siya. Okay na ba kung inom lang ng kaunting dugo? Pagkatapos noon, hindi na siya nag-atubiling iabot ang kamay. Sige, kunin mo, uminom ka. Kahit gaano karami ang gusto mo, uminom ka lang. Sakim ang reyna. Tuwang-tuwa siyang niyakap ang daliri ni Leon mo, walang tigil sa pagkagat at pagsipsip. Lihim na nasisiyahan si Leon mo sa sarili. Para sa isang cute na anak na tulad nito, ano ba naman ang mawalan ng kaunting dugo? At saka, ang liit-liit pa niya, gaano karami naman ang mainom niya? Kakatapos lang niyang mag-isip, agad na namutla ang kanyang mukha. Hindi na rin niya natiis, sumigaw ng isang beses. Sa huli, hindi na talaga niya nakayanan, sumigaw siya, nagtatanong sa system, "Hoy. Hindi nga. Bakit walang tigil sa pagsipsip? Kung ganyan, kahit elepante, hindi makakayanan. Nanay ko. Kahit taon." Ngunit sinabi ng system na maaaring dahil sa mababang kalidad ng kanyang dugo, kaya kailangang uminom ng mas marami ang bata. Kalahating oras ang lumipas, sa wakas, natapos na rin sa pag-inom ng dugo ang reyna. Nasisiyahan siya dahil busog na. Si Leon mo naman parang naging isang tuyong kalansay. Ngunit nagtanong pa rin siya, busog ka na ba? Hindi mo na kailangan pa ng kaunti.
Parang nakakita na ako ng anghel. Dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, kinailangan ni Leon na uminom ng isang soft drink para magkarga ng enerhiya. Hindi niya maiwasang magulat. Hindi ko akalaing darating ang araw na dahil sa isang bata, mamamatay ako. At kasabay nito, biglang lumitaw ulit ang reyna. Medyo nagulat din si Leon. Masaya siyang niyakap ni Leon. Mukhang sobrang nasisiyahan ang reyna sa tatay na ito. Talagang bata. Pagkatapos kumain ng busog, agad na sumaya ang kalooban niya. Nag-anunsyo ulit ang system. Ang reyna ng obsesyon naglalakad sa makitid na espasyo ng kawalan. Basta hindi siya lumitaw, hindi siya matutuklasan ng iba. Nasisiyahang sinabi ni Leon, ha? Kung gayon, napaka-convenient naman yan. Nagsalita ulit ang system, ang pinakamalakas na kakayahan ng reyna ng obsesyon ay ang pagkopya ng cultivation. Nagulat si Leon. Pagkopya ng cultivation. Sumagot ulit ang system, kayang kopyahin ng reyna ang antas ng banal na nilalang at ang cultivation ng kahit sinong fluxer na mas mababa sa antas ng banal na nilalang. Nagulat si Leon. Kung gayon, hindi ba't mas malakas pa siya sa akin? Ayon sa system, kung gaano kalakas ang cultivation na kayang kopyahin ng reyna ay depende sa kung gaano karaming lakas ang ibibigay mo sa kanya. Tiningnan ni Leon ang reyna ng obsesyon na tumatakbo at tumatalon sa lupa, pagkatapos ay mabilis na naintindihan. Ganoon pala. Sige na, munting bata, tara na. Masaya niyang itinuro ang sarili, pagkatapos ay sinabi sa bata, tuturuan ka ni tatay na lumaban. Pagkatapos noon, mabilis silang bumalik sa orihinal na tour. Ang reyna ay nakasakay sa kanyang balikat. Pagbalik pa lang ni Leon nagulat siya. Aba! Hindi na daga? Ngayon, naging mga taong ibon na sila. Ito ang Tower of Honor, ika-12 palapag. Ang mga babaeng lumilipad sa himpapawid ay mga flying bird demonesses, 9 sila. Pagkakita pa lang ng reyna ng obsesyon sa mga demonyong iyon, sumigaw siya. Naging interesado si Leon. Napakalakas ng fighting spirit niya, no? Ngunit kakatakbo pa lang, umiiyak na tumakbo pabalik ang reyna ng obsesyon dahil natamaan. Hindi malaman ni Leon kung matatawa ba siya o maiiyak. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ang taong ibong iyon ay ibinuka ng malaki ang bibig. Ang yelo sa kanyang bibig ay unti-unting namumuo. Pagkatapos noon, malakas siyang humihip papunta sa reyna ng obsesyon. Nataranta ang bata, umiiyak, tumakbo ng mabilis. Nakita ni Leon na inaapi ang kanyang anak, hindi niya maiwasang kabahan. Bilis, umiwas ka. Ang lugar na tinamaan ng yelo ay agad na nanigas. Mabilis na lumipad si Leon mabilis na sinunggaban ang reyna ng obsesyon. Tiningnan niya itong nanginginig sa kanyang kamay na pabuntong hininga. Delikado. Mabuti na lang, okay ka lang. Pagkatapos noon, tiningnan niya ang kawan ng mga taong ibon. Hoy! Mga hayop kayo! Nangahas pa kayong gawin to sa anak ng iba. Ang kanyang mukha ngayon ay naging madilim na parang isang demonyong galing sa impyerno. Mamatay kayo! Pagkatapos noon, ibinaba ni Leon ang bata sa lupa. Maghintay ka lang dito sandali, babalik agad si tatay. Kakatapos lang niyang magsalita, mabilis na sumugod si Leon sa taong ibong umatake sa kanyang anak. Ah! Nakita kita! Hindi siya maiwasang magulat. Minamaliit na nagsalita si Leon hoy, taong ibon. Mabangis na hinila ni Leon ang 2 pakpak ng taong ibon. Ang anak namin kanina talagang nakatanggap ng di. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi, sumigaw na sa sakit ang taong ibon. Malakas na sinipa ni Leon ang ulo nito sa lupa, ang 2 pakpak ay napunit. Nagpatuloy siya sa pagsasalita ng huling 3 salita, pangangalaga na. Isa pang lumipad palapit, agad siyang hinarangan. Taong ibon. Makinig kang mabuti. Huwag mong maliitin ang lakas ng pagmamahal ng isang ama, ha? Kakatapos lang niyang magsalita, ang mga balahibo ng ibon sa paligid niya ay patuloy na nagkalat. Isa na namang taong ibon ang namatay dahil sa kasamahan niya na nagtangka sa maliit na anak ni Leon Napakadesidido ng kanyang pagkilos. Isang suntok lang, nahati na niya sa gitna ang katawan ng mga ibong iyon. Ang sariwang dugo at gintong barya ay nagkalat kahit saan. Ang reyna ng obsesyon naman dito, nang makitang ganoon kaastig si Leon hindi niya maiwasang matuwa, walang tigil sa pag-cheer.
Dito, ang mga natitirang taong ibon, nang makitang ganoon siya kalupit, ay naging mas maingat. Ngunit sa harap ng kaaway, isa lang ang mabubuhay. Kaya, ang taong ibong iyon ay agad na nag-ipon ng lakas, sumigaw ng malakas. Ang lugar kung saan ka nakatayo, dahil sa nakakabinging sigaw niya, ang lupa ay walang tigil sa pagbitak, yumanig na parang mailindol. Hindi na kayanan ng iyong tainga, dumugo. Lihim na hindi mapakali si Leon Mu. Ito ay isang sonic attack. Nakakainis. Hindi makagalaw ang katawan. Dito, isa pang taong ibon ang sinamantala ang magandang pagkakataon. Mula sa malayo, sumigaw ng isang beses, pagkatapos ay lumipad diretsyo para salakayin siya. Pagkasugod pa lang niya, isang malakas na pagsabog ang agad umalingaungaw. Ang usok at apoy sa paligid ay lumipad sa langit. Tiningnan ng reyna ng obsesyon ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mag-alala, sumigaw. Sumuka si Leon Mu ng dugo, pagkatapos ay natilapon siya ng ilang beses, nagpaikot-ikot sa ere. Ang dugo sa kanyang ulo, dahil sa tama, ay walang tigil sa pag-agos. Naiinis si Leon Mu. Ang sonic wave na ito, nakakainis talaga. Kung hindi ko ito masisira, siguradong patay na ako. Siyempre, hindi huminto ang taong ibon. Nagpatuloy siyang sumugod, sumisigaw. Nang marinig ito ni Leon Mu, lihim siyang nagulat. Na naman? Ang kanyang 7 butas ngayon, dahil sa sonic wave na iyon, ay walang tigil sa pagdurugo. Sumigaw si Leon Mu sa sakit. At dito, nagsimula na ring matakot ang reyna ng obsesyon. Pakiramdam niya, gusto niyang umiyak. Ang kanyang bibig ay hindi mapigilang sumigaw ng walang kaayusan. Sa huli, ang maliit na sigaw na parang ibon ay biglang naging ungol ng isang mabangis na hayop. Ang reyna ng obsesyon ay sumasabog. Nang marinig ang tunog niyang ito, ang mga taong ibong iyon ay pansamantalang natigilan. Pagkatapos noon, huminga siya ng malalim, nilamon lahat sa kanyang tiyan. Pagtingin pa lang ni Leon Mu, alam na niya. Ito nilamon niya ang sonic wave kasama ang hangin. Dito, mukhang tama nga ang kanyang hinuha. Sinusubukan niyang lamunin lahat. Mabilis ding tumayo si Leon Mu, mabilis na pinunasan ang dugo sa mukha. Ano ba talaga tong kakaibang lakas na to? Nang makitang ang munting bata ay busog na nakaupo sa lupa, hindi maiwasan ni Leon Mu ang mamangha. Ang galing din pala niyang gamitin, no? Tinitingnan ang reyna na nakaupo sa lupa, lumapit si Leon Mu, iniunat ang kamay. Halika na, munting bata. Kung gayon ni. Ipinatong niya ang bata sa kanyang balikat, matalim ang mga mata. Sabay tayong haharap sa laban. At kalahating oras ang lumipas. Sa Void Realm, umalinggaw ulit ang anunsyo. Ngayon, special broadcast. Binabati si Leon Mu ng Central Continent bilang isang ordinary crystal fluxer. Matagumpay na nalampasan ang ika-15 palapag ng Tower of Honor. Ang anunsyo ay kumalat sa lahat ng sulok ng syudad. Nagkagulo ang mga tao, nag-uusap. Hindi nga. Ang ordinary crystal na to, nauna pa rin. Sobrang abnormal na to. Sa mga mababang antas na syudad ng Feng. Langit. Kapatid, ang galing mo talaga. Sabi ko na nga ba, kaya mo. Sa Gufeng Courtyard, sa klase ng mga bagong estudyante, malalim na nag-iisip si Libawen. Nagkagulo na ang buong Liu Dazhou sa buong mundo. Yan. Umiti siya ng mainit na parang anak niya ito. Ngayon, sikat na siya sa buong mundo. Hindi ba't masyadong maaga? Sa kung saang lihim na ligaw na lugar, nagulat si Ling Xue, sumigaw, ika-15 palapag na. Yan! Nakaupo siya sa mga bangkay ng mga halimaw. Ang galing! Hindi na ako makapaghintay na bumalik para makipaglaban ulit sa'yo. Sa Heavenly Dragon Tang Family Castle, nanonood din ng balita si Ruchen. Ano? Ang batang to, ganyan kabilis, nalampasan na niya ang 15 palapag. Sa pagkakataong ito, siguradong papagalitan ako ni tatay. Sabik siyang bumubulong sa sarili. Hintayin mo. Hindi ako susuko ng ganoon kadali. Lumipat ulit ang direksyon sa isang courtyard ng Yunchen Bao. Malungkot si Esmeralda. Pasensya na, Presidente. Noong nakaraan, hindi ko dapat natalo. Nagsalita ang nasa loob. Hindi ko akalaing ganyan kalaki ang potensyal ng batang to. Mukhang sa hinaharap, siguradong magiging alas siya ng Gufeng Courtyard,
magiging banta sa atin sa hinaharap. Nagtanong ulit siya, ngayon, ano nang gagawin natin? Ang isang to, ngayon, itinaas na bilang Young Star General. Sa kasalukuyang kapangyarihan ni Li Yunmu, baka malaman pa niyang gusto natin siyang i-assassinate. Nagkalkula siya. Sa lakas ng ordinary crystal, sunod-sunod na nalampasan ang 15 palapag ng Tower of Honor, hindi ba't medyo nakakagulat iyon? Pero kung may bloodline ng War Saint, kung gayon, lahat ay pwedeng maipaliwanag. Nagulat si Esmeralda. Bloodline ng War Saint. Nagsalita ulit ang isa pa, sige. Ikalat mo ang balitang si Li Yunmu ay may bloodline ng War Saint. Mas maraming makakaalam, mas maganda. Umisi siya ng may katusuhan. Naiintindihan ko na. Napakatuso mo talaga. Ang isang to, gusto niyang di. Huminto sandali, ang mukha ni Esmeralda ngayon ay naging mas mabangis nang sabihin ang 3 salita, mamatay ng walang libingan. Bumalik sa panig ni Li Yunmu. Sa sandaling ito, dumadaan siya sa ilang bangkay, umupo sa lupa. Hindi ako robot, kaya syempre, pagod na ako. Huminga siya ng malakas. Kung gayon, ika-negatibo 20 palapag na to. Bigla, naalala ulit ni Li Yunmu. Na! Pagkatapos malampasan ang ika-negatibo 20 palapag, parang papasok na ako sa ranking board. Masyado bang mayabang iyon? Ang system, ngayon lang nagsalita. May function para itago ang bilang ng mga nalampasang palapag. Kung gayon, hindi lilitaw ang pangalan mo sa ranking board. Nagulat si Li Yunmu. May ganitong function pala? Bakit hindi mo sinabi agad? Agad niyang pinindot. Kung gayon, patayin mo na. Kahit papaano, ayokong masyadong mapansin ng iba. Ngunit hindi alam ni Li Yunmu, sa totoo lang, matagal nang nagimbal ang mundo. Wala pa rin siyang alam, sobrang nasisiyahan pa. CJ. Kung gayon, kahit magpatuloy pa ako sa paglaban, hindi na ako masyadong makakaagaw ng pansin. Sa labas, nagpatuloy ulit sa pag-uusap ang mga tao. Mga kasama, bilis. Tingnan ninyo. Si Li Yunmu, nalampasan na niya ang ika-negatibo 20 palapag, pumasok na siya sa Fluxer ranking board. Lahat sila ay nag-uusap. Mula nang itayo ang tour hanggang ngayon, ito ang unang beses na may isang taong may ordinary crystal status na nakapasok sa ranking board na iyon. Saan? Biglang mabilis na nawala ang kanyang pangalan. Bakit nawala? Kanina, malinaw na nandito. Nagsalita ang binatang iyon, hindi kaya namatay na siya. Paano naman siya mamamatay? Siguradong itinago na niya ang ranking niya. Ang mga magagaling, mahilig magpakita ng misteryo. Ang binatang dumadaan ay hindi rin napigilang sumabat. Pero, kakatanggap ko lang ng balita, sabi, itong si Li Yunmu, parang may bloodline ng War Saint. Nag-usap ulit ang mga manonood. Bloodline ng War Saint. Kaya pala ganoon kabilis tumaas ang cultivation ni Li Yunmu. Dumilim ang mukha ng kulot na lalaking iyon. Si Li Yunmu, may bloodline ng War Saint. Kailangan kong i-report agad sa sekta. Dito, mabilis na bumukas ang pinto ng Tor. Natapos na rin niya ang paglampas sa Tor. Napabuntong hininga si Li Yunmu. Nakakapagod. Ang tagal ko nang nasa loob ng batas. Sakim siyang huminga. Siya mismo ay sobrang nasisiyahan. Mas presko pa rin ang hangin sa labas. Lumingon siya, tiningnan ang malaking backpack sa likuran niya, lihim na nagmamayabang. Sa pagkakataong ito, talagang malaki ang nakuha ko. Nakapalit ako ng maraming magagandang bagay Kakaalis pa lang niya sa kalye, marami na siyang narinig na bulungan. Siya ba si Li Yunmu? Siya nga. At saka, itinago na niya ang kanyang achievements. Walang nakakaalam kung ilang palapag na talaga ang nalampasan niya. Tingnan mo ang dala niyang bag sa likod. Baka nalampasan na niya ang ika-negatibo 30 o ika-negatibo 40 palapag. Narinig kong parang may bloodline siya ng War Saint. Hindi makapaniwala. Medyo naiinis siya, lihim na nagtataka. Bakit parang lahat ng tao sa akin nakatingin? Mali ba ang pakiramdam ko? Lumipat ang eksena. Sa Fluxer Guild ng Chenyun City ngayon, isang boses ang biglang umalinggaw-ngaw. Sabi ko, ate, umuwi na kaya tayo? Nagrereklamo si King Yang. Sa tingin ko, si Li Yunmu, 8 bahagi na siyang patay. Tingnan mo, kahit ranking, wala na. Walang tigil siya sa kadadaldal.
Kahit hindi pa siya patay, dahil sa Yaong City Lord, ako mismo ang naghintay sa kanya. Ang laking karangalan na iyon. Malamig na sinabi ni King Yu, tama na iyang pagreklamo mo. Ito ay isang mahalagang trabaho. Tara, hindi pwedeng magkamali. Walang magawa si King Yang. Opo. Kakatapos lang niyang magsalita, ang pintong iyon ay medyo malakas na gumalaw. Nagulat si King Yang. May lumabas na naman. Si Leon Mu, nakakunot ang noo, bumubulong. Nakakainis. Ang transfer fee, 500,000. Kahit paano ko isipin, ang mahal pa rin. Nakita ni King Yu ang tao mula sa malayo, sumigaw ng malakas na nagpagulat sa kanya. Leon Mu. Natakot siya, agad isinuot ang sombrerong isda. Bakit nandito ka pa rin? Alam kong napakagwapo ko, pero hindi mo naman kailangang dumikit sa akin ng ganyan, di ba? Sumigaw si King Yu, tama na iyang kalokohan mo. Hayop ka. Lumapit siya, bumaba ang boses. Hindi mo na kailangang magpanggap pa. Alam kong ikaw si Leon Mu. Huwag kang mag-alala, hindi ako pumunta rito para makipag-away sa'yo. Inutusan ako ng City Lord na sunduin ka papunta sa City Lord's Mansion. Mumisi si King Yang nang may pang-uyam. Hindi nga. Ang tangang to, siya pala si Leon Mu. Tinanggal ni Leon Mu ang sombrero, mayabang na nagpatuloy, ikaw ang tanga. Ang buong pamilya mo, mga tanga. Sumugod si King Yang, nakipagtalo. Batang walang hiya. Alam mo ba kung sino ako? Kung matapang ka, ulitin mo iyan. Bubugbugin kita. Hindi rin siya papatalo. Isa ka lang namang 2 talampakang tanga. Sige, bugbugin mo ako. Sumigaw si King Yang, langit. Sinasabi niyang 2 talampakan akong tanga. Kailangan ko siyang bugbugin. Ate, huwag mo akong pigilan. Dito, malakas siyang itinulak ni King Yu. Leon Mu, apurahan na. Bilis, sumunod ka sa amin. Nag-iingat siya. Hindi ako pupunta. Sinong nakakaalam kung ano nang gusto ninyong gawin? Habang nagtatalo pa, biglang may nagpadala ng mensahe sa kanya. Si Liu Naiji pala. Nagulat si Leon Mu. Ang batang to. Bakit bigla siyang nagpadala ng mensahe? Dito, si King Yang ay pinagalitan ng kanyang ate. Talagang pabaya ka. Nag-aalalang umiyak si Liu Naiji. Sa wakas, sumagot ka na. Akala ko patay ka na sa loob ng tor. Kinuskos ni Leon Mu ang ulo. Hindi mo naman kailangang umiyak, di ba? At bakit mo alam na nasa loob ako ng tor kanina? Nagsalita ulit si Liu Naiji, hindi lang ako. Ngayon, parang malapit nang malaman ang buong mundo. Nagulat siya. Ano? Alam na ng buong mundo? Kasabay ding dumaan si King Yu, masayang bumati. Neiji. Sumigaw siya, Little Yu. Ang tagal na nating hindi nagkita. Bakit kasama mo si Leon Mu? Naiinis siya. Ako pa ang kinakausap mo niyan. Ikinuwento ni King Yu, si tatay ang nag-utos sa akin na sunduin siya. Pero, parang medyo nag-iingat siya sa amin. Sumigaw si Liu Naiji ng malakas, Leon Mu. Pumunta ka na. Si Little Yu ang pinakamatalik kong kaibigan. Hindi ka niya sasaktan. Si Leon Mu, sa totoo lang, ayaw talagang pumunta. Nagmakaawa ulit si Liu Naiji. Parang awa mo na. Pumunta ka na. Hindi pa rin niya natiis. Sige na. Huwag ka nang umiyak pa. Sige na, sumunod ka na lang. Pagkatapos, nagsalita si Leon Mu, sige na, magandang babae. Ituro mo ang daan. Sumigaw si King Yu, sinabi ko na, huwag mo akong tawaging magandang babae. Kung hindi lang dahil gusto kang makita ni tatay, bubugbugin na kita ngayon. Sa buong daan, walang tigil siyang nakasimangot. Leon Mu, itigil mo na iyang kalokohan mo. Tiningnan siya ni King Yang mula sa malayo, lihim na naiinis. Batang to. Tinitingnan ang kanyang ngiti, hindi niya maiwasang mag-isip. Nakakainis talaga si Leon Mu. Mabilis siyang dinala sa isang malawak na mansyon. Sinabi ni King Yu, dito na. Humanga si Leon Mu. Napakaganda. Hindi maikakaila na ito ang mansyon ng City Lord ng Chenyun City. Sinabi niya, kung gusto mo, pwede mong ipaayos ang iyong Kinglong Mansion ng ganito. Bigla, nagulat siya nang makitang tulala si Leon Mu.
Hindi kaya noong nasa loob ka ng tour, may nangyari sa labas na hindi mo alam? Pagkatapos, ikinuwento ni King Yu. Ang Central Continent King City, itinalaga kabilang isinama kanila sa War God Hall. Lihim na nag-isip si King Yang, itong si Liyun Mu, tanga ba siya? Nang marinig ito, nataranta si Liyun Mu. Kung ganoon, hindi ba't sikat na ako ngayon? Malinaw na sinadya kong itago ang ranking ko. Nagpatuloy si King Yu, simula pa lang yan. May masamang balita pa. Dumilim ang kanyang mukha. Ngayon, kumakalat na sa labas na may bloodline ka ng War Saint. Isang malaking tandang pananong ang lumitaw sa isipan ni Liyun Mu. Nagulat ulit si King Yu. Hindi nga. Kahit ang bloodline ng War Saint, hindi mo alam. Kinailangan ulit magpaliwanag ni King Yu. Ang War Saint ang pinakamataas na antas ng Holy Fluxer, ang kasalukuyang pinakamataas na hari. At ang direktang mga inapo ng War Saint, malaki ang posibilidad na magkaroon ng malakas na bloodline ng War Saint. Ibinaba niya ang kanyang sombrero, seryoso ang anyo. Ang pag-refine ng bloodline ng War Saint na ito ay maaaring mag-upgrade sa isang Holy Fluxer. Huminto sandali, nagtapos siya, kaya ang mga Fluxer sa buong mundo ay nakatingin sa bloodline sa iyong katawan. Nanlisik ang mga mata ni Liyun Mu. Ang tatay ko, isa lang siyang squad leader. Ano ng bloodline ng War Saint ang pinagsasabi mo? Inilagay ni King Yu ang kamay sa pinto, nagpatuloy sa pagsasalita, kung may bloodline ka o wala, kami mismo ang husga. Pagpasok pa lang sa loob, tiningnan ni King Yu ang paligid, pagkatapos ay nagsalita ulit, ang ating Tianyun Saint, gustong makipagtransaksyon sa iyo. Ang rito ay biglang naging napakatensyonado. Ang mga taong nakaupo rito ay pawang mga ipinadala para maging kinatawan ng kanilang mga sekta, kabilang ang kinatawan ng Fiyu City, kinatawan ng Yuyu City, si Tang Ruochen bilang kinatawan ng Tianlong City, at pati na rin ang kinatawan ng Mokshen City. Pagkakita pa lang sa kanya ng elder ng King Yun Sect, tumayo ito, bumati, ito ba si Liyun Mu ng Li Sect, di ba? Pumasok si Liyun Mu, natural na ibinaba ang backpack sa balikat. Kung may sasabihin kayo, sabihin ninyo na ng diretsyo. Pagkatapos noon, humanap din si Liyun Mu ng magandang pwesto, sumandal sa backpack. Huwag na nating sayangin ang oras ng isa't isa. Kahit papaano, marami pa akong kailangang gawin. Tumawa ng malakas ang kinatawa ng Mokshen City. Batang to, napakayabang mo. Pero gusto ko yan. Ngumiti rin ng masaya ang elder ng King Yun Sect. CJ, hindi maikakaila na tagalisek ka, prangka kang magsalita. Dumiretso na rin siya sa punto. Alam mo bang sa Tianyun City, ang presidente ng guild at ang city lord ay dalawang magkasalungat na puwersa. Magkapantay ang lakas ng dalawang panig, kaya may kaunting alitan sa pagitan namin. Pinapanatili rin ng Tianyun City ang isang maselang balanse. Ngumisi si Liyun Mu nang may pangmamaliit. Kahit anong panahon, ang tao pa rin ang kalaban ng tao. Nakakatawa talaga. Nagsalita ulit siya, ngunit nitong mga nakaraang araw, malapit nang masira ang balansing ito. Kaya, sa pagkakataong ito, inimbitahan ka namin. Nagsalita ulit ang elder ng King Yun Sect, umaasa kaming ang Li Sect sa likuran mo ay maaaring sumali sa paksyon ng aming city lord ng Tianyun. Basta pumayag ang Li Sect na sumali, kami ang magiging suporta at proteksyon mo. Lihim na nag-isip si Liyun Mu. Sinasabi mong kalahating araw na, gusto mo akong isama sa grupo ninyo. Pagkasabi nito, walang pakialam na nagsalita si Liyun Mu, pasensya na, tatanggihan ko. Nagulat ang elder sa mga salitang ito. Teka tanggihan? Alam mo ba kung anong sitwasyon ang kinalalagyan mo ngayon? Kung wala kami, pasensya na. Umisi siya ng may katusuhan. Nakalimutan na yata ninyo, taga-Li family ako. Siyempre, kayang protektahan ako ng Li family. Lihim na nag-isip si Liyun Mu. Kung ganoon, kung sasali ako sa inyo, hindi ba't katumbas na rin iyon ng pagsasabing walang kakayahan ang Li Sect? Nag-alok ng pabuya ang kinatawa ng Mokshen City. CJ, kung gayon, bibigyan ko pa ang Li Sect ng 10 secret manuals. Tumayo ng tuwid si Liyun Mu. Ang bagay na hindi pinakakulang sa Li family namin ay secret manuals. Nagsalita si King Yang, maaari kaming magbigay ng isang city guard sa Li Sect. Isang tunog ng gulat ang umalinggaw-ngaw. Ano? Kailangan bang umabot sa ganitong punto ang pagbibigay? Nagpatuloy si King Yu at saka, lahat ng buwis na makokolekta ay mapupunta sa Li Sect,
hindi na kailangang ibigay sa Canyon City. Sinabi niya kay Leon Mu, ito na ang pinakamataas na kondisyon na maibibigay namin. Ang kondisyong ito, ano ang katumbas nito? Isa kang matalinong tao, siguro napakalinaw na sayo. Tiningnan ni Qingyang ang kanyang ate, natigilan. Lihim na nag-isip si Leon Mu, tama ang sinasabi niya. Katumbas nito, magkakaroon ako ng isang autonomous na syudad at walang katapusang pera. Pero ang buong pamilya ko, kasama ang mga anino, 6 lang kami. Paano namin pamamahalaan ang isang buong syudad? Hindi ba't mabubunyag na peke ang lisek? Pagkatapos timbangin ang lahat, nagsalita ulit si Leon Mu, pasensya na, kahit na napakaakit ng kondisyong inaalok ninyo. Biglang isang malakas na kalabog sa mesa ang umalingaw-ngaw. Tama na. Malamig na sinabi ni Qingyang, ang isang to, matagal ko nang tinitiis. Alam mo ba kung sino ang mga kausap mo ngayon? Binigyan ka lang ng kaunting magandang mukha, nagyabang ka na agad. Nanlisik ang kanyang mga mata, tiningnan si Leon Mu. Akala mo kung sino ka? Huwag kang magpakita ng kawalang galang. Kakatapos lang niyang magsalita, agad siyang sumigaw ng malakas, mga tao. Ang kanyang mga gwardiya sa labas ay agad tumakbo papasok. Tiningnan ni Leon Mu ang mga gwardiya, nagsimula siyang maging mas alerto. Kinakabahan ding tumayo si Qingyu. Su Qingyang, ano nang gusto mong gawin? Mayabang siya. Kung hindi marunong ang batang to, kung ayaw niyang makipagtulungan sa Canyon City natin, kung gayon tapusin na natin. Isang bakas na kasamaan ang lumitaw sa kanyang mga mata. Pagkatapos siyang i-refine, ibigay natin siya sa isang neutral na sekta para makuha ang kanilang katapatan. Bago pa man matapos magsalita, agad na sumuntok si Leon Mu. Hindi napigilan ng lalaking iyon ang dumugo. Ang suntok niya ay nagpatilapon sa lalaki palayo, na parang bola ang kanyang katawan. Ang mga natitirang tao, tinitingnan ang lalaking iyon, ay hindi maiwasang magulat. Masyadong malakas. Nagulat silang tiningnan si Leon Mu. Hindi ba't sinabing ang kaharap ay isang ordinary crystal na bata lang? Hindi ito ang lakas ng ordinary crystal, ah. Minamaliit na nagsalita si Ruchen. Isang grupo ng mga tanga. Ang paggamit ng realm para husgahan ang lakas niya ay walang kwenta. Ang batang iyon ni. Tiningnan niya ito. Talagang sinasadyang hindi mag-upgrade. Baka nga ang combat power niya ay lumampas na sa antas ng Fluxer. Sumigaw si Qingyang, mga tanga kayo. Ang dami ninyo, hindi ninyo pa rin siya kaya? Mga basura. Isang grupo ng mga basura. Sugod na kayo para sa akin. Pagkatapos noon, agad sumunod sa utos ang kanyang mga gwardiya, pikit matang sumugod. Agad na naging malamig ang kanyang mga mata. Mabilis, nahawakan na ng maliksing kamay na iyon ang braso ng gwardyang sumusuntok. Isang suntok lang, mabilis niyang napatumba ang lalaking iyon sa sahig. Isa na namang lumusot, aakmang aatakihin si Leon Mu mula sa likuran. Ngunit paano ito makakalusot sa kanyang mga mata? Agad lumingon si Leon Mu, umatake. Nakasigaw lang ang lalaking iyon ng isang beses, ang kanyang mukha ay naging parang siopao na dahil sa suntok niya. Ang dalawang natitira pa ay mabangis na sumusugod. Nang makita ang sinapit ng kanilang kasama, hindi nila maiwasang magulat. Inunat ni Leon Mu ang mga kasukasuan ng kanyang kamay. Nakatayo lang siya, walang pakialam, nagpatuloy. Natarantang sumigaw si Qingyu, Su Qingyang. Bilis, patigilin mo ang mga tao mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na gawin yan? Kinakabahan siyang sumigaw ng malakas, kayo, ano pang tinitingin-tingin inyo dyan? Hindi pa ba kayo pupunta para pigilan sila? Walang pakialam ng elder. Ano nang minamadali? Kung ganyan siya kawalang pakialam sa kondisyong inaalok natin. Pagkasabi nito, napaka-interesado ng kanyang mukha. Gusto kong makita kung gaano ba talaga kalaki ang kakayahan niya. Nang marinig ito ni Qingyu, natigilan din siya. Ngunit mukhang nakita niyang may punto ang sinasabi ng elder, kaya nanahimik na lang din siya. Galit na sumigaw si Qingyang, isang grupo ng mga basura. Malinaw na ang pinakamahina ay black crystal na, pero hindi pa rin kaya ang isang ordinary crystal. Sa tingin ko, ayaw na ninyong magtrabaho pa. Hindi pa man siya tapos magmura, sumugod na ang kanyang mga alipores. Pagkatapos, ang resulta ay nagpatulala kay Qingyang. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. At ang kanyang mga salita ay naipit sa lalamunan.
Dumilim ang mukha ni Leon Mu. Medyo naiinis siya. Tiningnan niya ng diretso si King Yang. Ikaw na ang susunod. Natakot siyang umatras. Tumayo ka. Sabi ko, tumayo ka. Narinig mo ba, ha? Nataranta si King Yang hanggang sa matumba sa lupa. Huwag kang lumapit. Alam mo ba kung sino ako? Anak ako ng City Lord. Tinitingnan ang internal energy na lumalabas sa kanyang kamay, lihim na nagulat si King Yu. Ito ang lakas ng Thunder Attribute Flux Energy. Paano siya nagkaroon nito? Noong nasa martial arts school pa siya, ordinary flux energy pa lang ang lakas niya. Pagkatapos noon, hindi na siya nagpakita pa ng respeto, direktang tumakbo. Natakot si King Yang, umatras hanggang sa pader. At si Leon Mu naman ay hindi rin humihinto. Siya ngayon ay takot na takot hanggang sa mapaluha. Walang tigil sa pagsigaw si King Yang nang walang pag-asa, huwag kang lumapit. Nang makitang aayusin na ni Leon Mu si King Yang, kinabahan din ang mga kinatawan sa kabilang panig. Bata, huminto ka na. Ngunit syempre, hindi siya nakinig. Isang malakas na pagsabog ang agad umalingaw-ngaw. Ngunit pagkatapos noon, biglang natilapon si Leon Mu. Nagpaikot-ikot siya ng ilang beses sa ere. Mukhang may naramdaman si Leon Mu. Kumunot ang kanyang noo, tiningnan ang kabilang panig. Hindi maiwasan ng kinatawa ng Yuyu City ang magulat. Si Su Qingyang talagang ang batang itod. Tiningnan niya, hindi maiwasang magtaka. Hindi tama. Sa loob, parang may kung ano di. Hindi pa patay si Qingyang. Pinoprotektahan siya ng isang berdeng harang. Sa harap ng lahat, nagulat sila. Defensive barrier. Kasabay nito, isang boses ang umalingaw-ngaw. Maliit na kaibigan, magpakita ka ng awa. Masyadong mayabang ang batang yan, huwag mo nang patulan. Ako na ang bahala sa kanya. Mabilis na nakilala ni Leon Mu. Sound transmission technique. Malapit lang ang isang holy fluxer. Ang mga tao sa kabilang panig ay kinabahan ding tumayo. Ang boses na ito ang City Lord. Kumilos na ang City Lord. Sumigaw si Leon Mu ng malakas, City Lord, di ba? CJ. Kung kayo mismo ang magpapakawala ng salita, bibigyan ko kayo ng respeto. Sa totoo lang, masyado kayong nag-iisip. Wala naman talaga akong balak na patayin siya. Malamig siyang nagsalita, isang basurang umaasa lang sa ama, hindi karapat-dapat na patayin ko. Sobrang galit si Qingyang, ngunit hindi rin siya nangahas na sumagot. Nasa bibig na niya, ngunit hindi niya masabi. Ang isang Toadzi. Umalingaw nga ulit ang boses na iyon. King Yu. Agad siyang sumagot, nandito po ako. Dito, walang pakialam na iwinasiwas ni Leon Mu ang kamay. Nagsalita ulit ang City Lord, dalhin mo ang batang ito sa rear garden. Gusto ko siyang makilala ng personal. Naglakad si Leon Mu sandali, napagod na siya. Hindi pa ba tayo darating? Ang laki naman ng bahay ninyo. Nagsalita si King Yu, nasa unahan lang. Kasabay nito, kumislap ang kanyang katawan. Isang boses ang umalingaw-ngaw. Bata, nandyan ka ba? Mukhang si Mingya iyon. Nagsalita ulit siya, mamaya, baka makasalubong mo ang isang matandang lalaki. Pagkakita pa lang sayo, agad niyang kokopyahin ang cultivation mo. Nagulat si Leon Mu, sumigaw. Agad siyang pinaalalahanan, hinaan mo ang boses mo. Mabilis siyang dinala ni King Yu sa isang silid. Ang arkitektura rito, lahat ng pinto ay binubuksan gamit ang fingerprint. Pagpasok pa lang, isang lalaking payat ang anyo ang nakaupo na, naghihintay. Nagsalita si King Yu, tatay, dinala ko na ang tao. Pagkakita pa lang sa kanya, humanga agad ang matanda. Talagang ang hindi ordinaryo ang kanyang aura. Pagkakita pa lang niya sa matanda, hindi maiwasan ni Leon Mu ang matigilan. Ito ang tatay ni King Yu. Pagkatapos, tiningnan niya si Leon Mu, masayang umiti. Leon Mu, ikinagagalak kitang makilala. Tiningnan siya ni Leon Mu, hindi maiwasang lihim na magulat. Ang katawang ito, ano ba to? Ang ganitong katawan, pwede pa bang mabuhay? Tiningnan niya ang reaksyon ni Leon Mu, agad niyang napansin. Sobrang nagulat si Leon Mu. At siya naman, tulala lang, hindi alam na tinitingnan din siya ng tatay ni King Yu. Hindi niya mapigilang magtanong, sobrang nagulat ka, di ba? Hindi mo ba inaasahan ang banal na nilalang sa alamat? Pagkatapos, umiti siya. Bukod pa riyan ni.
Huminto sandali, nagpatuloy siya, ay may ganito kasuklam-suklam na anyo. Tama nga. Ang buong dibdib, puro buto na lang. Kung walang balat, baka mapagkamalan pang isang gumagalaw na kalansay. Medyo nahihiya si King Yu. Tatay. Lahat yan dahil sa paggamit ng secret technique para pilit na i-upgrade ang banal na antas, kaya naging ganito ang anyo niya dahil sa backlash. Nakita niyang nahihiya ang kanyang anak, kaya inasar niya ito. Kung titingnan ng mabuti, okay din naman ang batang to. Sinhay, sabi ko nga, hindi ka na bata pa. Namula siya, sumigaw, tatay. Pinutol ulit siya ni King Yu. Tatay. Huwag kang magsalita ng masama. Masayang umiti ang matanda. Tingnan mo, wala kang nobyo, nagmamadali na rin ako. Pinutol siya ni Li Yunmu. Hoy! Matanda! Tinawag mo ba ako rito para panoorin ang inyong palabas ng mag-ama? Masayang humiti ang tatay ni King Yu. Nagbibiro lang. Tinawag kita rito dahil kailangan ko ang lakas ng Lisek sa Canyon City. Nagsalita ulit siya, pati na rin ang King Yunsek, para pigilan ang puwersa ng Fluxer Guild. Sa tingin ko, nakikita mo na hindi na magtatagal. Kung sa kasalukuyang sitwasyon, kapag namatay ako, siguradong magkakagulo ang Canyon City. Bilang City Lord, pinoprotektahan ko ang lupaing ito. Ayokong makitang mamatay ang Canyon City dahil doon. Magkakaroon ng malawakang patayan. Pinutol ulit siya ni Li Yunmu. Pasensya na, ha? Ang Lisek namin, isa lang maliit na sekta. Sa tingin ko, wala kaming maitutulong sa inyo. Nag-isip si Li Yunmu. Ayokong makialam sa mga problema ninyo. At saka, ang Lisek, sa totoo lang, ako lang mag-isa. Paano ko kayo matutulungan? Kahit tumanggi siya, napakapalakaibigan pa rin ng matanda, kinawayan siya. Binata, lumapit ka sandali. Lumapit ka, may sasabihin ako sa'yo. Sumunod din si Li Yunmu, lumuhod. Bumulong ang matanda, sabi ko, yung Lisek mo, hindi naman talaga umiiral, di ba? Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Li Yunmu ang magulat. Pagkasabi pa lang, natakot si Li Yunmu ng husto, halos matumba. Tulala si King Yu. Ano nang nangyari sa'yo? Nagsimula siyang makaramdam ng pag-iingat. Paano niya nalaman? Ano pa kayang sikreto ang alam niya tungkol sa akin? Tinitingnan ang nakangiting mukha nito, lalo pang naging alerto si Li Yunmu. Ano nang gusto niyang gawin? Pilitin akong magtrabaho para sa kanya? Lumingon siya sa kanyang anak. Sinhay, iwas ka muna sandali. May gusto akong sabihin sa kanya ng personal. Nang makitang umuubo siya ng husto, nag-aalalang sinabi ni King Yu, tatay. Dapat ka nang magpahinga. Iwinaksi niya ito. Okay lang. Hindi naman ako magtatagal. Pagkatalikod pa lang niya, pumalakpak ang matanda, lumapit sa kanyang pwesto. Binata, huwag kang kabahan. Hindi kita sasaktan. Halika, maupo ka rito. Kahit ganoon ang sinabi, maniniwala ba siya? Si Li Yunmu, nakanguso, tiningnan ang matanda. Pagkatapos, nagpa siya pa rin siyang umupo. Kalimutan mo na. Gusto mong hiwain, gusto mong patayin, bahala ka na. Palakaibigang sinabi ng tatay ni King Yu, bakit? Parang kakainin kita, ah. Ang mukha ni Li Yunmu ay malungkot na parang sinuntok ng kung sino, lumingon. Paano mo nalaman na peke ang Lisek? Tumawa siya ng napakalakas. Kanina, niloloko lang kita. Nang marinig ito ni Li Yunmu, gusto na niyang himatayin. Ha! Ipinaliwanag ulit ng matanda, ang mga alipores ko, walang nahanap na anumang bakas na may kaugnayan sa Lisek. Kung hindi ako magdududa kung talagang umiiral ang Lisek o hindi. Hindi napigilan ni Li Yunmu ang murahin. Matandang tusong to. Nagsalita ulit ang matanda at alam kong wala ka namang bloodline. Ang hulihin ka at ibigay sa ibang mga sekta, syempre, hindi ko rin magagawa yon. Sumandal siya sa backpack, walang gana. Pasensya na, ha? Nabigo kita. Pagkatapos, masayang umiti ulit ang tatay ni King Yu. Kaya, ikaw pa rin, kasama ang Lisek, sumali ka na sa akin. Nagtaka si Li Yunmu. Hoy! Matanda! Nagkukunwari ka bang tanga? Hindi ba't alam mo ng peke ang Lisek? Kung sasali ako sa'yo, wala namang maidaragdag sa combat power mo, ah. Nagsalita ulit ang matanda, ang Lisek, totoo man o peke, hindi naman talaga mahalaga.
Ano ang totoo, hindi naman talaga mahalaga. Ang mahalaga, nagdudulot ka ng takot sa mga tao, hindi ka nila maintindihan. Ito ang kailangan ko. Nang marinig niya ito, medyo nag-iingat pa rin si Leonmu. Tahimik siyang nag-isip sandali. Pagkatapos, iniabot ulit sa kanya ng matanda ang isang bagay. Nga pala. Ang bagay na to, kunin mo. Tiningnan ito ni Leonmu. Jade pendant. Bakit? Nagsalita ang matanda, si Isinhei, mabait na bata yan. Ikinuwento niya. Isa siyang ulila. Noong makita ko siya sa tabi ng daan, kasing payat ko na siya ngayon. Pagkatapos kong ampunin siya, lagi niyang gustong gumawa ng paraan para makabawi sa akin. Umuubo ng ilang beses ang tatay ni King Yu, pagkatapos ay nahihirapang nagsalita, ngayon, pwede na akong mamatay anumang oras. Siyang Air, magdadagdag lang ng gulo. Si Isinhei, mag-isa, napakahirap talaga. Kailangan niya ng katulong. Binata, matagal na kitang pinagmamasdan. Mula pa noong Central Continent Grand Competition, napansin na kita. Napakagaling mo. Gusto kong ipagkatiwala sa'yo si Isinhei. Kung may tulad mo sa tabi niya, kahit pumikit na ako, wala na akong dapat ipag-alala pa. Prangkang sinabi ni Leonmu, bakit? Gusto mo akong kunin bilang manugang? Hindi direktang sumagot si Leonmu, ngunit lihim siyang sumang-ayon. Hoy! Matanda! Kung gayon, dapat kang maghanda ng magandang dote. Tiningnan siya ni Leonmu, lalong naging tuso ang kanyang ngiti. Ang pagkuha sa akin bilang manugang, napakamahal nun. Nang makitang tahimik pa rin ang matanda, hindi nagsasalita, nagulat si Leonmu na wala ang ngiti sa kanyang labi. Mabilis na napansin ni Leonmu ang kakaiba. Tumayo siya, napabuntong hininga. Pagkatapos, inakbayan ni Leonmu si King Yu, masayang sinabi, tara na. Nagulat siya. Tapos na kayong mag-usap. Masayang sumagot si Leonmu, nga. Pagkatapos noon, lumingon pa si King Yu, tiningnan ang kanyang ama, masayang masaya. Tatay, paalam. Medyo mausisa siya, lumingon, nagtanong kay Leonmu, ano nang sinabi sa iyo ni tatay? Walang pakialam siyang sumagot, bakit ko sasabihin sa'yo? Nakangusong sinabi ni King Yu, alam ko na, Palihim pa rin siyang hindi nagsasabi sa kanya. Usapan to ng mga lalaki. Sa ilalim ng nakakasilaw na sikat ng araw, payapa siyang pumanaw. Nagtanong ulit si King Yu, kung gayon, pumayag ka ng sumali sa amin. Sumagot si Leonmu, hindi pa masasabi. Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Kiethe. Nakita niya ang bagay na pinaikot-ikot ni Leonmu sa kamay, nagulat siya. Ang jade pendant na to, bakit na sayo? Itinaas ito ni Leonmu, malapit na pinagmasdan. Ito. Ibinigay ito sa akin ng matanda ninyo. Tiningnan niya ang napakagandang jade pendant, pagkatapos ay nagtanong ulit, ang bagay na to, bakit? May silbi ba to? Kumuha rin si King Yu ng isang kapareho. Tingnan mo. Nagulat si Leonmu. Meron ka rin pala. Inilapit niya ang 2 piraso. Kinuha niya ang piraso ni Leonmu. Tuwang-tuwang sinabi ni Leonmu, nagsama na sila. Ipinaliwanag ni King Yu, ito ang susi ng rune ng ika-7 dimension. Kapag hawak ito ng 2 tao at umabot na sa superhuman realm, gagabayan sila nito para buksan ang secret realm. Nag-aalalang nagbilin siya, hinding-hindi mo dapat ipaalam sa iba na nasayo ito, kung hindi, mapapahamak ka. Pagkasabi nito, biglang nag-aalangan si King Yu. At saka ito di. Tahimik na nakinig si Leonmu sa kanya. Biglang namula ang mukha ni King Yu. Ang kanyang 2 pisngi ay nakanguso rin, tinitingnan siya. Pagkatapos, biglang tumalikod si King Yu para itago ang kahihiyang lumalabas sa kanyang mga mata. Kalimutan mo na, wala yon. Kasabay nito, nag-anunsyo ulit ang system. Ang reyna ng obsesyon, matagumpay ng nakakopya ng cultivation ng iba. Ngunit kung gusto mong gamitin ang lakas na ito, kailangan mong bigyan siya ng napakaraming flux essence. Nagpadala ng mensahe si Leonmu. CJ, ibigay mo na sa kanya lahat ng flux essence na meron ako ngayon. Pagbukas pa lang ni King Yu ng pinto ng sala, isang mayabang na boses ang agad umalingaungaw. Bakit ang tagal ninyo? Kalahating araw na akong naghihintay rito. Itinaas ni Tianba ang baso, kusang uminom ng isang lagok, pagkatapos ay nagpatuloy sa pang-aasar. Hoy! Little you!
Bakit hindi pa ako nakakarating sa seminar? Nagsimula na pala? Tiningnan siya ni Leon Mu, hindi maiwasang mainis. Sino ba to? Kanina, hindi ko pa siya nakita. Ipinakilala siya ni King Yu. Isang ahente lang ng second-rate na sekta na sumusuporta kay Su Qingyang. Hindi mo na kailangang pansinin. Pagkatapos, nagsalita siya, Wang Tianba. Ikaw mismo ang na-late, tapos kami pa ang pinaghihintay mo. Tiningnan siya ni Leon Mu. Ito ba ang kinatawa ng Lisek? Hindi nga. Isang ordinary kristal na bata. Sa tingin ko, ang City Lord talagang matanda na at nalilito na, di ba? Kahit sinong tao, nangangahas siyang dalhin dito. Nagsalita ang elder. Wang Basyan. Pinapayuhan kitang mag-ingat sa pagsasalita mo. Buhay pa ang City Lord, nangangahas ka ng magsalita ng walang galang sa City Lord. Gusto mong magdulot ng pagkakawatak-watak. At saka, si kapatid na Li, hindi pa pumapayag na sumali sa Tianyuan City, panauhin pa siya. Ang paggalang sa panauhin, wala na ba yon? Nagsalita ulit si Tianba, ano? Hindi pa sumasali? Sabi ko, Little Yu, ang galing mo rin namang magtrabaho, ah. Kahit ganito kaliit na bagay, hindi mo pa magawa. Sa tingin ko, ibigay mo na lang ang posisyon ng punong asawa kay Little Yang. Bilang babae, ang akitin ang isang lalaki para sumali, hindi ba't madali lang yon? Tiningnan ni Leon Mu ang ekspresyon niya. Ang baliw na iyon ay walang tigil sa kadadaldalan. Kailangang matutunan kung paano gamitin ang katawan mo. Sinasabi mong hindi, di ba? Sobrang galit ni King Yu, namula ang mukha. Pagkasabi noon, agad siyang tumawa ng malakas. Tiningnan siya ni Leon Mu nang may kahirapan. Sa loob-loob niya, medyo hindi rin siya masaya. Pagkatapos, ipinatong niya ang paa sa mesa, mayabang na sinabi, Wang Tianba, di ba? Sabi ko, ang baho rin naman ng hininga mo, ah. Pagkagising mo ba, hindi ka pa nagsisipilyo? Natural na tumingala si Leon Mu. Ang tanda mo na, tapos ganyan pa ang mga basurang salita ang sinasabi mo sa isang babae. Talagang isa kang basura. Hindi rin papatalo si Tianba. Ang pangalang Li. Kahit panauhin ka pa at Young Star General, ang mga taga Tianyuan City namin, kapag nag-uusap, hindi pa oras para makialam ang mga tagalabas na tulad mo. Sinamaan siya ng tingin ni Leon Mu. Tagalabas? Anong tagalabas? Sino ng tagalabas? Wala namang tagalabas. Malinaw niyang inanunsyo, ako, si Leon Mu, mula ngayon, ako na ang kinatawan ng Lisek, sasali na ako sa Tianyuan City. Pagkasabi nito, naging mas malamig pa ang kanyang mukha. Nang marinig ito ni King Yu, hindi niya maiwasang magulat. Tuwang-tuwa si Tianba. Sinasabi mong pumapayag ka ng sumali? Walang pakialam si Leon Mu. Nga. Kanina, nakausap ko na ang matandang City Lord. Sa tingin ko, hindi masama ang ugali niya. Nagkaintindihan kami. Nagsalita ulit si Tianba, kung gayon, kung kasama na kita, hindi ba't dapat ipakita mo rin sa amin ang kapalaran ng Li family? Medyo naiinis si Leon Mu. Napakagulo. Kung gayon, ano nang gusto mo? Nagsalita ulit si Tianba, simple lang. Pwede ba naming makilala ang senior ng Lisek? Lumakas ang kanyang loob. Kahit papaano, ang pagsali sa Tianyuan City ay usapin ng buong sekta. Nagpadala ng mensahe si Leon Mu. Bata, nandyan ka ba? Agad nagsalita ang reyna. Nagpatuloy si Leon Mu, mamaya, gawin mo to. Mabilis na naintindihan ng bata. Nagpatuloy si Tianba, ang bagay na ito, kailangan pa ring may senior ng sekta na humarap para maging makatwiran, di ba? Pagkatapos noon, pumayag si Leon Mu. CJ, kung gayon, tutuparin ko ang kahilingan mo. Kinakabahang sinabi ng elder, kung gayon, may pagkakataon tayong makilala ang mataas na tao ng Lisek. Mga tao, bilis, ihanda ninyo ang sasakyan, imbitahan natin siya. Tumayo si Leon Mu, minamaliit siyang tiningnan. Ano nang ihahandang sasakyan? Anong panahon na ba ngayon? Pagkatapos, umisi siya ng may katusuhan, itinaas ang kamay. Pakiusap, ihanda ninyo ang 3 insenso para sa akin. Salamat. Nang marinig ito ng elder, hindi niya maiwasang magulat. Insenso. Lahat sila ay nagtaka, ngunit sinunod pa rin ang sinabi niya, pangunahin dahil sa kuryosidad. 3 insenso ang sinindihan.
Si Leon Mu ay parang nagsasagawa ng isang ritual. Malakas siyang nagdasal, inaanyayahan ko si tita. Pagkatapos, nagsimulang sumayaw si Leon Mu. Hindi maiwasan ng elder ang magtaka. Ano to? Sumasayaw ng Great Immortal. Hindi pa roon natapos, binasa pa ni Leon Mu ang isang buong dasal. Lumubog na ang araw sa kanluran, madilim na ang langit. Bawat bahay, isinara na ang pinto. 10 pamilya, nakasara na ang lahat ng pinto. May isa pang bahay na hindi pa nakasara. Tawa ng tawa si Tianba. Hindi nga. Anong panahon na ba ngayon, may ganito pa palang shamanistic ritual? Nasaan si tita? Sabihin mong lumabas siya. Makikipag-sparring ako sa kanya, matututo ako. Agad nang umisi si Leon Mu nang may katusuhan. CJ, pwedeng to pa rin yan. Pagkasabi pa lang, sa tabi ni Tianba, isang braso ang lumitaw. Siya, pansamantala, ay hindi alerto. Paglingon pa lang niya dahil sa reaksyon, nataranta siya. Agad-agad, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw na nagpayanig sa lugar na ito. Nagkunwaring masaya si Leon Mu, sumigaw, tita. Dumating ka na. Pagkatapos, sumigaw siya ng malakas, ipinakikilala sa lahat, ito ang ating munting tita ng Li family, si Li Linglong. Hindi niya akalaing ang maliit na reyna ng obsesyon ay may ganito palang kagandang anyo. Tinitingnan ang kanyang aura, hindi maiwasan ng mga tao ang humanga. Ano ba talaga ang cultivation level niya? Ah! Lihim na nagulat si Ruchen. Ito ba ang lakas ng Lisek? Isang munting tita pa lang, ganyan na ang combat power niya. Hindi makapaniwala. Si Li Linglong. Dito naman, si Tianba ay natamaan hanggang sa sumuka ng dugo. Kanina pa, hindi pa rin siya makaupo. Nakatayo si Leon Mu sa harap niya, umisi ng may pang-uyam. Ang ating munting tita, hindi basta-basta kumikilos. Ngunit nang makitang gusto mo talagang makipag-sparring, gumamit lang siya ng kaunting lakas. Ano sa tingin mo? Nasisiyahan ka na ba? Tumingala si Tianba, pinunasan ang dugo sa bibig. Maraming salamat, Senior, sa hindi pagpatay. Pagkatapos noon, nagkunwaring magalang si Leon Mu, yumuko. Paalam, munting tita. Naabala ka pa namin. Lihim siyang nang hinayang. Ang flux essence na kaaipon ko lang, ganoon lang, naubos na lahat ng batang reyna ng obsesyon na ito. Ang pagpapanggap na astig, talagang may kapalit. Dito, magalang ding nagpaalam ang lahat sa banal na nilalang. Tuwang-tuwa ang elder. Napakaganda. Sa pagsali ng Li family, tingnan natin kung paano pa makikipaglaro sa atin ang Fluxer Guild. Sakim siya. Hoy! Mga Ginoo! Kung pumayag na akong sumali kung gayon, yung mga bagay na napag-usapan natin kanina. Yung City Guard, di ba? Nagsalita ang kinatawa ng Mokshan City, huwag kang mag-alala, kapatid na Li. Hinding-hindi kami sisira sa usapan. Tiningnan siya ni Leon Mu. Nangako ka rin sa akin ng 10 secret manuals, di ba? Kahit isa, hindi pwedeng mawala. Umaasa ako sa'yo. Masaya siyang tumawa. Huwag kang mag-alala, kahit isa, hindi mawawala. Ang mga mata ni King Yu, tinitingnan siya, ay may dagdag na paghanga. Dumilim na. Nagsalita ang elder, gabi na. Mas mabuti pang manatili kayo sa City Lord's Mansion ngayong gabi. Mga tao, dalhin ninyo ang ibang mga panauhin sa kanilang mga silid para magpahinga. Magalang na sinabi ng binata kay Leon Mu, Ginoo, inayos ng munting binibini na sa silid na ito kayo. Hindi niya maiwasang magulat. Hongyu Pavilion? Sa Kiao Villa? Bakit ganyan ang pangalan, Kiaozhong? Kakaiba talaga ang matandang City Lord. Pagkatapos, nagsalita ulit ang binata, kung gayon, mauuna na ako. Magpahinga ka na. Pagbukas pa lang ng pinto ni Leon Mu, dalawang mukha ang masayang umiti, tiningnan siya. Hello, Gino. Nagulat si Leon Mu. Ginulat ninyo ako. Sino kayong dalawa? Masayang nagpakilala ang dalawang babae. Kami si Shuang Er, ang pinakamahusay na lingkod sa City Lord's Mansion. Dumilim ang mukha ni Leon Mu. Akala ninyo ba, nagsushooting kayo ng KFDVE, The Deer and the Cauldron? Mabilis silang nagpakilala. Ako si Da Shuang Er. Ako si Xiao Shuang Er. Espesyal kaming ipinadala ng munting binibini para pagsilbihan si Ginoo.
Nagulat si Leon Mu. Teka, ano ang tinawag ninyo sa akin kanina? Sabay silang sumagot, Ginoo. Nataranta siyang sumigaw ng malakas, huwag kayong basta-basta tumawag. Hindi ako ang Ginoo ng bahay ninyo. Sinong nagsabi sa inyong tawagin akong ganyan? Tinakpan ni Shuang Er ang bibig, umisi ng may katusuhan. Ginoo, huwag ka nang magpanggap pa. Inayos na ng munting binibini ang lahat sa kanyang silid. Kung hindi ikaw, sino pa? Mabilis siyang nagpaliwanag. Walang ganyan. Bago pa man matapos magsalita, mabilis nang kumilos ang dalawa. Si Leon Mu ay sumisigaw. Hoy! Mga babae! Ano nang ginagawa ninyo sa pagtanggal ng damit ko? Sabay silang sumagot, syempre, pagsisilbihan si Ginoo sa pagligo. Ito ang nagpatulala sa kanya. Ha! Pagkatapos noon, ang mukha ni Leon Mu ay parang kinain ng kung sino ang bigas niya. Nakaupo siyang walang kibo, hinahayaan ang dalawang babae na masayang kuskusin siya. Hindi maiwasan ni Leon Mu ang sumigaw sa hirap. Medyo sobra na to, nanay ko. Ang dalawang bundok sa dibdib ni Xiao Shuang Er ay walang tigil sa pagdikit sa kanyang likod. Naramdaman ni Leon Mu ang init na parang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Lumingon siya. Langit. Ang kanyang ulo ay walang tigil sa pagsigaw sa hirap. Ito, nanay ko. Sino ba namang makakayanan to? Napilitang magsalita si Leon Mu, dalawang binibini hindi naman sa hindi ko kayang gawin mag-isa, kaya ko namang maligo mag-isa. Pinutol siya ni Xiao Shuang Er. Paano naman yan pwede, Ginoo? Espesyal itong ipinagbili ng munting binibini. Ang kanyang mapupulang labi ay lumapit sa kanyang tainga, bumulong, gusto niyang pagsilbihan namin si Ginoo ng maayos. Nang marinig ito ni Leon Mu, hindi niya maiwasang magulat, lumingon. Ngunit ang eksenang nasa harapan niya ngayon ay nagpataranta sa kanya, nanlaki ang mga mata. Biglang tinanggal ni Xiao Shuang Er ang tuwalya. Ang kanyang maputi at makinis na katawan ngayon ay walang saplot, lantad sa harap niya. Agad-agad, isang malakas na kaguluhan ang umalingaw-ngaw. Sumigaw si Leon Mu ng malakas, hoy. Ano nang ginagawa ninyo? Sabay sumagot si Shuang Er, sumusunod sa utos ng munting binibini. Lalo pa siyang nagulat. Huminto kayo. Huminto kayo. Siguradong nagkakamali kayo ng intindi. Nagsalita ulit si Shuang Er, huwag kang mag-alala. Napakaganda ng teknike namin. Walang magawa, napilitan si Leon Mu na gumamit ng masamang paraan, ang Thunder Method. Pagkatapos lang, si Shuang Er ay nakuryente hanggang sa malito ang utak, naging utal na rin sa pagsasalita. Ang sakit. Mabilis na nagbihis si Leon Mu. Pinaupo niya ang dalawang babae sa harap niya, tinanong, sabihin ninyo. Nasaan ang munting binibini ninyo? Ang kanyang mukha, kapag nababanggit ang pangalan ng babaeng ito, ay hindi maiwasang medyo mainis. Kasabay nito, lumabas si King Yu. Shuang Er, Xiao Shuang Er, lumabas na kayo. Ang dalawang babae nagrereklamo. Munting binibinidi. Ang mukha ni King Yu ngayon ay namumula na rin. Tiningnan siya ni Leon Mu. Alam ko na. Siguradong nagtatago ka sa silid na to. Sabihin mo. Ano nang kalokohan ang ginagawa mo? Sinabi ni King Yu, wala namang kalokohan. Gusto ko lang suriin ka sandali. Sumagot ulit si Leon Mu, walang problema. Bakit mo ako sinusuri? Ipinaliwanag niya, sinabi ko na dati, di ba? Ang jade pendant na ibinigay sa'yo ay ang susi ng True God level Secret Realm. At ang Secret Realm na ito, maaaring magbukas sa'yo ng ikapitong dimensyon para makuha ang paraan para maging isang tunay na Diyos. Nang marinig ito, medyo nagulat si Leon Mu. Nagpatuloy siya, alam mo na, di ba? Kahit ang isang tulad ni Xuanzu, 7 planeta lang ang nakondense niya. Malayo pa siya sa pagiging tunay na Diyos. Kaya, alam mo na siguro kung gaano kalakas ang bagay na to, di ba? Kumunot ang kanyang noo, nagtanong ulit, kung gayon, ano na kinalaman niyan sa pagsusuri sa akin? At saka, kung ganyan kaastig ang bagay na to, bakit gagamitin para akitin ang isang tulad kung walang kwenta? Biglang naging kinakabahan si King Yu. Ang kanyang mukha ay lalo pang namula. Iyon ay dahil nautal siya, tumingin sa ibang direksyon. Ang paraan para buksan ang Secret Realm ay nangangailangan ng 2 taong may jade pendant. Kasabay na dual cultivation para mag-upgrade sa Holy Fluxord.
Nang marinig ito, mas namula pa ang mukha niya kaysa kay King Yu. Tulala si Leon Mu, direktang nagtanong, iyon ba ang dual cultivation na iniisip ko? Yumuko si King Yu. Alainan. Pagkatapos noon, agad siyang tiningnan ni Leon Mu nang may katusuhan. Kung gayon, ano pa nang hinihintay natin? Huwag mo akong ituring na isang maliit na bulaklak na dapat